Munting mahal. Araw-araw kang sabik sa katawan ko, landlady. Ate Kai. Xiaoqi, malapit nang mag-expire ang renta mo. Ano na ang desisyon mo? Kakabili ko lang ng 100 malalaking talaba. Pumunta ka dito kay ate mamaya, para alagaan ka ni ate. Ha ha ha. Ate Kai, ako, ay mayroon ng girlfriend. Haha, kalokohan. Sino ba ang magkakagusto sa'yo na isang mahirap na tao? Maliban na lang kung may babagsak mula sa langit. Totoo, totoong babagsak mula sa langit. Ako, grabe. Hindi, miss, saan ka ba nanggaling? Hindi ka ba nag-aaksidente ng sadya? Ako, sinasabi ko sa'yo, meron ako, may camera ako dito. Nasaan ito? Hindi ba ako nasa Yunshui Sheyang? Tulungan mo ako. Ayokong mamatay. Dali, pakuluan mo ulit siya ng gamot, Ginoo. Wala ng gamot, nag-utos na ang pamahalaan. Isasara ang lungsod bukas. Sinabihan na tayo ng Kyoto na lumikas agad, Ginoo. Huwag ninyo kaming iwan. Hindi ako aalis, kailangan ako dito. Itay, inay. Patawad po sa aking pagkukulang, Palem. Ako'y may sakit na salot, huwag kang lumapit, Ginoo. Maliwanag na maliwanag pa, wala namang salot, patawarin mo ako, Ginoo. Aalis na ako. Ano ba ito? Tuberculosis ba ito? May dugo na sa ubo mo. Medyo malala pa nga, baga. Tuberculosis. Akala ko kung anong malubhang sakit na. Walang problema. Uminom ka lang ng 2 tableta, gagaling ka na. Hintayin mo lang. Ay nako, para sa'yo. Huwag kang lalapit. Baka mahawa ka. Ang hassle naman. Wow. Ang ganda naman. Uminom ka ng tubig. Ang ganda talaga nito. Ikaw, paano ka naging ganito kabastos? Ay, tinulungan kita, tapos sasabihin mo sa akin ito, ay. Ay, sige na nga, gusto mo bang humiga muna? Ang sakit ko, walang makakapagpagaling, sa akin, hindi na masakit ang dibdib ko, maluwag na rin ang paghinga ko. Isa kang magaling na manggagamot, ay, hindi naman ako ganoon kagaling, salamat, 30 piso, Alipay WeChat. Pakiusap, iligtas nyo ang lungsod ng Yunshui, 10,000 mamamayan. Hindi, anong ginagawa mo? Halika, halika. Pinabayaan ng pamahalaan ang mga mamamayan ng lungsod ng Yunshui. Pakiusap, maawa ka, dakilang manggagamot, basta't handa kang magbigay ng gamot para magligtas ng tao. Handa akong maging alipin mo. Anong pamahalaan? Lungsod ng Yunshui. Hindi, miss, ang utak mo. Talaga bang nasira na, Ginoo? Ang sinabi ng dalaga ay totoo lahat. Mukhang hindi siya umaarte. Pwede kayang, totoo nga siyang galing, sa sinaunang panahon. Sobrang imposible naman ito. Paano natin siya ililigtas? Kung ikaw ay isang dakilang manggagamot, handa ka bang magbigay ng mahiwagang gamot? Si Fuling ay handang ibigay ang lahat. Ikaw, mayroon ka bang pera? Sa inyong sinaunang wika. Pilak. Pilak. Ito ay pamana ng pamilya, pakiusap, tanggapin mo ito, dakilang manggagamot, Antep. Yayaman na tayo. Sige. Nakikita kong iniisip mo ang kapakanan ng mga tao, isa rin itong mabuting gawa, kaya ako ay pumapayag sa iyo, sige. Kasunduan. Salamat sa iyo, dakilang manggagamot. Kapatid, ang iyong jade na hairpin, saan galing ito? Bakit? Mahalaga ba ito? Hindi lang mahalaga. Ang hairpin na ito ay mula sa dakilang dinastiyang Chen. Ginawa ito para sa korte. Tanging mga maharlika at noble lamang ang maaaring magmay-ari nito. Sabihin mo sa kapatid mo ang totoo. May hinukay ka bang libingan ng iba? Ano bang sinasabi mo? Hindi ako gumagawa ng ilegal na bagay. Huwag mo akong bulahin. Diretsuhin mo ako. Magkano ba ang halaga nito? Ganito kagandang bagay, sasabihin mo sa akin 30,000 piso. Ikaw talaga, hindi. 3 milyon. 3.
Milyon. Ang isang kahon ng gamot ko ay 1,000 piso lang. Tumaas ito ng 300 beses. Hindi ko alam kung kailan siya babalik ulit. Kung babalik siya, edi ako ay biglang yayaman sa isang gabi. Ginoo, sa wakas natagpuan kita, Magnolia. Bakit hindi ka pa umaalis? Naisip ko na, Ginoo, gusto kong manatili at samahan ka. Tama ang sinabi mo, ang doktor ay may pusong maawin. Kung aalis ako ngayon, hindi ako magiging payapa sa buong buhay ko. Liu Zini, ang mga mamamayan ng Yanshucheng ay ligtas na. Ito ay mga gamot na makakapagpagaling sa kanila. Mga gamot na makakapagpagaling. Halika, inumin mo itong gamot, inumin mo, gagaling ka. Ginoong Choi, hindi ako natatakot mamatay. Nag-aalala lang ako, para sa aking asawa at anak. Kung mamatay ako, paano na lang sila ng anak ko? Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay. Dali, inumin mo na ang gamot. Ang asawa at anak mo, naghihintay pa sa'yo sa bahay. Sige, kumain ako. Mukhang hindi na ako umuubo. Umeepekto ang gamot. Umeepekto ang gamot. Gumaling na ako. Hindi na ako mamamatay. Ang galing. Himala ng gamot. Ginoong Choi, bigyan mo ako ng isang mahiwagang gamot. Ginoong Choi. Ginoong Choi, huwag ganyan. Tumayo muna kayo. Bilisan mo, bigyan mo sila ng tig-isa. Opo, Ginoo. Ako rin. Bigyan mo rin ako ng isa. Mayroon ang lahat. Salamat, Ginoong Choi. Salamat. Ay. Hindi na ako umuubo. Gumaling na rin ako. Talagang epektibo ang gamot na ito. Salamat, Ginoong Choi. Tunay na para kaming isinilang na muli. Salamat. Ang bait talaga ni Ginoong Choi. Salamat. Ate. Pwede bang bigyan mo rin ako ng isa? Zini. Ibigay mo sa akin ang gamot. Ate, huli ba ako? Kung mas mabilis lang tumakbo si Arya, sana mas maaga tayo. Si Arya ang dahilan kung bakit namatay si inay. Hindi kasalanan ni Arya. Ate, ipinapangako ko sa'yo. Siguradong magiging maayos ang iyong ina. Ipinapangako ko. Totoo ba? Mag-promise tayo. Ang sinungaling ay aso. Oo. Mag-promise at maghang. 100 taon, hindi magbabago. Zini, umuwi ka na ngayon. Dalhin mo lahat ng aking alahas. Dalhin mo lahat dito. Kailan babalik ang batang babae? Talaga bang babalik ka? Dumating ka, manggagamot. Ito na lahat ng pera ko. Tingnan mo kung gaano karaming gamot ang mabibili nito. Ang daming pera. Manggagamot. Manggagamot. Ang mga ito ay dapat makabili ng maraming gamot. Ikaw. Mga ilang kailangan mo? 1,000 kahon. 1,000 kahon. Kung walang 1,000 kahon, 800 kahon na lang. Hindi na pwedeng mas mababa pa. Sa aming lungsod ng Yunshui, marami pang tao ang naghihintay sa gamot na ito. Hindi sa ayaw kong ibigay sa iyo, kundi dahil sa inventaryo ko. Talagang wala na akong sapat, parang 2 lang. Kahon. Paano na yan? Hindi pwede. Sobrang konti ng 2 kahon. Doktor, nakikiusap ako. Mag-isip ka pa ng ibang paraan. Kahit gaano karaming pera, handa akong magbayad. Ay. Huwag. Pangako ko sa'yo. Ay nako. Ganito na lang. Dalhin mo muna yung 2 kahon. Bukas sa ganitong oras, balik ka ulit sa akin. Sisikapin kong makumpleto ang mga gamot para sa'yo. Maraming salamat, dakilang manggagamot. Ang iyong kabutihan ay hindi ko malilimutan. Ngumiti siya sa akin. Kapag siya'y ngumiti, talagang ang ganda niya. Kailangan lang subukan. Makipag-ugnayan sa pabrika ng gamot. Oy, Kuya Zhang, dumating ka na. Umupo ka. Si Xiao Qi. Anong kailangan mo sa akin ngayon? Ganito kasi, Kuya Zhang, gusto ko sanang mag-order ng 1,000 kahon ng gamot para sa tuberculosis. Gaano karami? 1,000 kahon, Boss Chi.
Hindi mo ba ako binibiro? Sa isang tertiary hospital, hindi nga umaabot ng 1,000 kahon sa isang taon. Natatandaan ko, may maliit kang batika. Ano ito? Tungkol sa paggamit nito. Hindi mo na kailangang alamin. Sabihin mo lang kung kaya mo o hindi. Kayang gawin, siguradong kaya. Kaso itong 1,000 kahon, kailangan ng kalahating buwan para matapos. Kalahating buwan. Medyo matagal iyon. 3 araw. Ano? 3 araw. Niloloko mo ba ako? 3 araw lang. Saan ako kukuha ng 1,000 kahon? Kung ayaw mo, sabihin mo na lang. Sinayang mo ang oras ko. Nakakainis talaga. Natanggap sa Alipay, 1,000,000 piso. Nako, Boss Chi, tingnan mo naman itong nangyari. Kanina masyado akong nadala. Huwag mo nang isipin. Walang problema, naiintindihan ko. Matagal na tayong magkaibigan. Ikaw, tingnan mo itong oras. Walang problema. Ngayon din ay, ipapatigil ko ang ibang mga order. Lahat ng production line ay gagawin. Ang inyong order ng 24 na oras. Sa loob ng 3 araw, may hahatid namin ito ng walang kulang. Sige, ikaw na ang bahala, Boss Zhang. Hinihintay namin ang magandang balita mo. Nanay, inumin mo na itong gamot. Ito ay mula kay Ate Diwata, na binigay sa akin na mahiwagang gamot. Pagkatapos mong kainin, mawawala na ang sakit mo. Ginoong Choi. Sangyang, inumin mo muna ang gamot. Walang silbi ito. Malapit na akong mamatay. Nanay, hindi ka mamamatay. Huwag mong iiwan si Arya. Ayaw kang iwan ni Arya. Ginoong Kui. Hindi ako takot mamatay, pero hindi ko kayang iwan si Arya. 8 pa lang siya. Sa mundong ito, ako lang ang pamilya niya. Ang kahon na ito. Sa loob ng kahon na ito, nandito ang lahat ng aking dote. Pakiusap kay Ginoong Kui, alagaan si Arya. San Niyang. Kung hindi ka mapalagay, bakit hindi mo nalang piliing manatili? Alagaan mo siya, gagaling siya kapag uminom ng gamot. Maniwala ka sa akin, may mga himala sa mundong ito. Ako. Arya, bilisan mo, ibigay mo sa akin ang gamot. Arya, bilisan mo, ibigay mo sa akin ang gamot. San Niyang, kumusta ang pakiramdam mo? Ako, yung pakiramdam na parang nasusunog ang baga ko, biglang nawala. Anggan na rin ang katawan ko. Ang galing, mabuti na iyon, may ganoong himalang gamot pala sa mundo. Oo. Salamat, Ate Diwata, iniligtas mo ang aking ina. Handa akong maglakbay sa bundok ng mga espada at dagat ng apoy para sa iyo. Tumayo ka na. Bakit ko kailangan ng isang batang babae tulad mo, para maglakad sa apoy at tubig para sa akin? Ito, inumin ito pagkatapos ng bawat pagkain. 1 tableta bawat beses, mas mabuti, kung may maligamgam na tubig. Sige, salamat po. Salamat po, lahat kayo, tumabi. Ang mga gamot na ito, kukunin ko lahat. Pasensya na, ang mga gamot dito, ay para lang sa pagpapadala. Hindi ibinebenta, hindi ibinebenta. Ibigay mo na lang lahat sa akin, ikaw. Lahat ng gamot ay nasa iyo na. Ano ang kakainin namin? Oo nga. Sobra naman ito. Siguradong hindi ibebenta. Pakiusap, umalis ka na. Sa lugar ko, hindi ka welcome dito. Sige. Huwag mo akong sisihin kung agawin ko. Sugod, agawin ang gamot para sa akin. Hoy ikaw. Kayo, wala na ba kayong batas? Batas. Sa lungsod na ito, ako ang batas. Ikaw. Magandang dalaga. Pinapayuhan kita na magpakumbaba. Huwag mong sasaktan ang iyong mukhang malarosas. Malulungkot ang iyong kuya. Munting ganda. Pinapayuhan kita na magpakumbaba. Huwag mong sasaktan ang iyong mukhang malarosas. Malulungkot si kuya. Suntok. Patayin ang babaeng ito. Kutsilyo. May kutsilyo siya. Magaling, magaling. Aatras ka pa ba? Hindi na. Ang galing.
Dapat ganito. Ginoo, masama ito, Ginoo, may nangyari. Buksan ang pintuan, paalisin niyo kami. Buksan ang pintuan, lumabas tayo. Harangin natin sila. Walang makakalabas. Oo. Lahat kayo. Walang gagalaw. Kung hindi, walang patawad. Bakit mo kami pinagbabawalang lumabas? Isara ang mga pintuan ng lungsod. Mayroong 100,000 tao sa loob. Ano ang kakainin at iinumin nila? Ano ba? Gusto mo ba kaming lahat na mamatay sa gutom? Ano ngayon kung mamatay kayo sa gutom? Sa huli, kayo rin naman ay, kung mamamatay din lang sa sakit, mas mabuti pang mamatay ng maaga, para maaga ring matapos ang paghihirap. Mga kababayan, narinig nyo ba? Itong mga opisyal na ito, wala silang pakialam sa atin. Mas mabuti pang lumaban na lang. May pag-asa pa tayo. Sang-ayon ako, ilang daang sundalo lang sila, pero tayo ay may 100,000 mamamayan. Kahit isang tao isang hakbang, kaya nating sirain ang pintuan ng lungsod. 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 Kayo ba'y nag-aaklas? Mga mamamana, sugod, para sa atin. Patayin ang mga taong ito. Masama ito, takbo, tigil. Si Ginoong Choi. Ilagay nyo na, ilagay nyo na. Ginoong Choi, bakit hindi ka pa umaalis? Ang ibang mga doktor ng palasyo ay bumalik na sa kabisera. Mag-ayos ka na rin. Sumama ka na sa amin pabalik sa kabisera. Hindi ako babalik, Ginoong Sanfu. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Pinatutok mo ang armas sa mga sibilyan. Wala ka bang pagpapahalaga sa buhay ng tao? May respeto ka ba sa batas ng kasalukuyang pamahalaan? Ginoong Choi, ano bang sinasabi mo? Ang mga taong ito ang pilit na sumugod sa tarangkahan. Wala akong magawa kaya ganito ang ginawa ko. Ikaw, at saka ang pamilya natin, sumusunod lang sa utos ng hari. Hindi ba, Ginoong Choi? Balak mo bang suwayin ang utos? Ang utos ng hari ay ipasara ang lungsod. Hindi ka inutusan na pumatay ng walang dahilan. Ginoong Choi, hindi natin pwedeng isara ang lungsod. Kapag isinara ang lungsod, hindi makakapasok ang pagkain. Ang mga mamamayan ng buong lungsod ay magugutom ng sabay-sabay. Ano? Hindi rin makakapasok ang pagkain. Ano? Hindi rin may pasok ang pagkain. Ano ba talaga ang plano ninyo? Hindi may pasok ang pagkain. Ang mga tao sa lungsod, paano mabubuhay? Ito ay utos mismo ng kanyang kamahalan. Kung maipapasok lang ang pagkain, hindi maaaring ganap na isara ang pintuan ng lungsod. Basta't may isang tao na makalabas, kakalat ang salot, at magdudulot ito ng malaking sakuna. Sino ang mananagot? Walang katuturan. Ang pintuan ng lungsod na ito, ay wala pang 6 na metro ang lapad. Kung may mahigpit na nagbabantay, walang sibilyan na makakalabas ng palihim. Ngunit, takot lang kayong mga sundalo na mahawa, takot mamatay. Ano kung takot mamatay? Ang tao'y para sa sarili, parusahan ka ng langit at lupa, ikaw na masamang opisyal, ayaw mo akong mabuhay, hindi ka rin mabubuhay. Ay. Kui Puling, sa tingin ko ang iyong ama ay, sa ngalan ng hukom ng Imperial Medical Bureau, kaya kita iginagalang ng kaunti, huwag kang maging walang utang na loob. Kung ganoon, wala akong utang na loob. Ano ang gagawin mo? Hindi na ako magpapakumbaba, papatayin na lang kita. Pagkatapos, sasabihin ko sa iyong ama, namatay ka sa salot, itapon ang bangkay sa kanya. Dapat pa nga siyang magpasalamat sa akin. Ha 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 ha. Huwag kang mag-ilusyon, si Ginoong Choi, ang nagligtas sa amin. Gusto mo siyang patayin. Dumaan ka muna sa bangkay ko, bago mo siya mapatay. Si Ginoong Choi ay isang dakilang manggagamot. Siya ang tagapagligtas ng aming bayan. Kung nais mo siyang patayin mo muna kami. Ginamit ni Ginoong Choi ang kanyang pambihirang gamot, para iligtas ang buong pamilya namin. Sino mang maglakas loob na saktan siya, makikipagpatayan ako sa kanila. Protektahan si Ginoong Kui, protektahan si Ginoong Kui. Mga handgal na tao, ano bang panggagayuma ang ginawa ni Kui Fuling sa inyo? Ang tuberculosis ay isang sakit na walang lunas. Walang sino man sa mundo ang makak. Gamutin mo ito. Iyan ay dahil wala kang karanasan. Sa husay ni Ginoong Choi, hindi mo maiintindihan. Bilang isang baguhan, TSK. Sa totoo lang, hindi ako ang gumamot sa inyong sakit, HMM. Anong sinasabi mo, Ginoong Choi? Hindi si Ginoong Choi ang nagpagaling. Tingnan mo, sabi ko na nga ba't siya'y isang manloloko? Ginoong Choi, hindi ba't nalilito ka na? Ikaw ang nagpagaling sa amin. Kitang-kita namin lahat. Oo nga,
Nakita namin lahat. Inamin niya mismo, paano niyo pa siya pinaniniwalaan? Karapat-dapat lang kayong magkasakit, ikaw. Ang sabi ko lang, hindi ako ang nagpagaling. Hindi ko sinabing hindi gumaling ang sakit nila. Ang nagpagaling sa inyo ay ibang manggagamot, isang manggagamot na nakatira sa palasyo ng mga Diyos. Manggagamot, ito, ilang araw na ang nakalipas. Ako rin ay nagkasakit ng salot, sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Nahanap ko ang isang walang taong eskinita. Sa eskinita, nakatago ang tirahan ng isang diwata. Napakahiwaga ng lugar na iyon. Hindi kayang isipin ng karaniwang tao. Sa loob, nakatira ang isang batang manggagamot. Naawa ang manggagamot sa akin. Binigyan niya ako ng mahiwagang gamot. Kasabay nito, pinayagan niya akong gamitin ang mga kayamanan. Para makuha ang mahiwagang gamot, ang inyong gamot ay ipinagpalit sa mahiwagang manggagamot, Diyos. Totoo ba, sa mundong ito, mayroon talagang Diyos? Hindi kaya niloloko lang tayo. Sabi ko nga ang gamot na ito ay hindi pangkaraniwang bagay. Tama nga ako, pawang kalokohan. Pawang kalokohan. Sa tagal ng buhay ko, hindi pa ako nakakita ng kahit anong himala. Lahat ng nagsasabing nakakita sila ng himala o Diyos, lahat sila'y mga manloloko. Kung makakapagpakita ako ng ebidensya, ano ang gagawin mo? Ipapaalam ko sa hari na kayo'y nasa ilalim ng proteksyon ng isang dakilang manggagamot at malapit nang mawala ang salot. Hihilingin ko sa hari na bigyan pa tayo ng ilang araw at ipagpaliban ang pagsasara ng lungsod. Ikaw ang nagsabi niyan. Mga kaibigan, narinig nilang lahat, huwag kang magdiwang ng maaga kung wala kang may pakitang ebidensya. Ikaw ay, bahala na kaming magpasya. Sige, ipinapangako ko sa'yo, ang pastahan namin ni Sanfo Ganggang, siguradong narinig na ng lahat, kaya't pakiusap sa inyong lahat, sumama kayo sa akin, upang maging saksi. Sige, Kuya Darren, naniniwala kami sa'yo, Tara. Dito na. Hindi ba ito, isang karaniwang eskinita, ang sinasabi mong tahanan ng mga Diyos? Nasaan na? Bakit hindi natin makita? Ayan, sa pader, may isang mural. Kailangan mo lang itong hawakan, at ito'y magliliwanag. Sa loob ng pinto, ay tirahan ng mga Diyos. Nakakatawa, kung ang pader ay magliliwanag, kakainin ko ang pader. Ito. Paano? Ngayon naniniwala na kayo, di ba? Ito. Paano? Ngayon naniniwala na kayo, di ba? Ha 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 ha. Nakakatawa, nag-iilaw ang pader, baka naman nababaliw ka na. Wala namang kahit ano dito. Anong nangyayari? Bakit? Kayo? Bakit ganyan ang mga mukha nyo? Ang pader ay talagang nagliliwanag. Hindi nyo ba nakikita, Ginoo? Ito ay isang karaniwang pader lang. Pwede bang, ako lang ang nakakakita ng pintong ito? Hindi. Paano mangyayari iyon? Ginoong Choi, huwag ka nang magkunwari rito. Sumuko ka na. Kung susuko ka ngayon, malay mo, maging mabait pa ako sa'yo, ha? Ay nako. Anong nangyari? Bakit hindi ako makapasok? Si Ginoong Choi, baka nasa Niben siya. Bakit bigla na lang siyang bumangga sa pader? Oo nga, anong nangyari? Bakit ganito? Ano bang nangyari kay Ginoong Choi? Mga tao, ibigay niyo sa akin ang cute na ito. Hawakan niyo siya, papaluhurin niyo siya. Ano ang nangyari kay Ginoong Choi? Mga tao, ibigay niyo sa akin ang cute na ito. Hawakan niyo siya, paluhurin mo siya. Kayo. Bitawan niyo ang amo ko. Bitawan. Ikaw na cute. Ang lakas ng loob mong tumitig sa amin, tumingin sa amin. Hindi ko huhugutan ang mga mata mo. Boss Chi, dinalhan ko po kayo ng mga produkto. Grabe. Hindi ba isang araw pa lang? Ang bilis naman. Oo, ito po. Gumawa na kami ng isang batch. Di ba nagmamadali po kayo? Ang natitira ay patuloy na ginagawa. Oh. Ganito na lang, ilipat ninyo sila, lahat ng ito, sa likod namin, sa loob ng bodega. Salamat ha, sige, walang problema. Sinabi ba ni Binibining Kui, na sa loob ng lungsod ng Yunshui ay may 10,000 tao, yung ilang kahon ng gamot ay mauubos agad, di ba? Kailangan ko bang ngayon, dalhan siya ng kaunti, pero, paano ko dadalhin?
Pero, paano ko dadalhin? Ay, subukan mo. Ako na. Talagang posible pala. Tingnan mo ang bahay natin. Hindi kita titigilan. Ay nako, ay nako, ay nako. Sino? Lumabas ka. Huwag kang magpakita ng milagro. Sino ang nagtatangkang manayra sa atin? Ay nako. Ang dakilang manggagamot. Siguradong ang dakilang manggagamot. Kitang-kita ko kanina. Bigla na lang lumitaw ang kahon na ito. Hindi kaya na mamalik mata lang ako. May mga Diyos nga ba talaga sa mundo? Hindi tayo niloloko ni Ginoong Kui. Totoo lahat ng sinabi niya. Anong kalokohang Diyos-Diyosan? Ikaw lang itong cute na ito. Nakipagsabuatan ka sa iba. Huwag mong isipin na itong maliit na panlilin lang. Akala mo matatakot mo ako. Tingnan mo ang pamilya natin ngayon. Kailangan kayong turuan ng leksyon. Ah. Oy, ang ganda ng mukha mo. Ginamit mo ang mukhang ito para makuha ang mga tao. Ano? Tingnan mo, nasira ko ito ngayon. Paano ka pa makakakuha ng puso ng tao sa hinaharap? Ay, huwag. Ay naku. Ay naku po. Sino? Sino na naman? Multo. Multo. Nagpakita ang Diyos. Pakiusap, tulungan mo ang lungsod ng Yunshui. Ibalik ang kapayapaan sa mga tao. Pakiusap, tulungan mo ang lungsod ng Yunshui. Pakiusap, tulungan mo kami. Maawa ka, Diyos, maawa ka. Wala po akong intensyong mang-insulto. Huwag po sana, ninyo akong pag-alitan. Patawad po. Kayong dalawa, mga tanga, pakawalan nyo na si Ginoong Choi. Ginoong Choi, umalis ka. Ginoong Choi, ayos ka lang ba? Ay nako, sa tingin ko, para kang diwata, iba ka sa karaniwan. Talagang hindi ka pang karaniwan. Ngayon ko lang napagtanto, isa kang sugo ng Diyos. Napakapalad ng lungsod ng Yunshui na nandito ka. Tunay na biyaya para sa atin. Mga kasama, bagamat ang gamot ay mula sa dakilang manggagamot, kung wala si Ginoong Kui, hindi natin makakamtan ang pag-aaruga ng dakilang manggagamot. Mahal na Ginoong Choi, pakiusap, tanggapin ang aking paggalang. Mahal na Ginoong Choi, pakiusap, tanggapin ang aking paggalang. Hindi na kailangan ng ganitong paggalang. Lahat kayo, tumayo na, tumayo na. Salamat, Ginoong Choi. Ang mga ito sa lupa, ay mga gamot na ibinigay ng dakilang manggagamot. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Lahat, dali na at ipamahagi ang mga gamot na ito, sa mga may sakit. Oo, oo, oo. Terra, Terra, Terra. Ginoong Kui, may ipag-uutos pa po ba kayo? Ako at si Commander Lee, ay handang magbuwis ng buhay. Ginoong Kui, may ipag-uutos pa po ba kayo? Ako at si Commander Lee, ay handang magbuwis ng buhay. Hindi ko kailangan ng inyong. Handa akong magpakamatay. Ang kailangan ko lang, pagbalik ninyo sa kabisera, ipagbigay alam sa hari, sabihin ninyo, ang salot sa lungsod ng Yunshui, malapit ng masolusyonan, humingi ng kaunting palugit. Oo, 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 huwag kayong mag-alala, babalik ako, at tiyak na ipaparating ko sa hari ang lahat. Nawala. Sa loob ng pader ay, talagang may nakatagong tahanan ng mga Diyos. Nakakainis. Bakit hindi nangyayari ang mga himala sa akin? Bakit hindi nangyayari ang mga himala sa akin? Ay nako. Sa wakas, natapos na rin ang paglipat. Oh, dakilang manggagamot, walang intensyon si Fuling na bastyusin ka. Patawarin mo siya, kung maaari. Huwag, huwag, huwag. Bakit ka? Laging lumuluhod sa harap ng tao, sa harap ko. Bawal lumuhod. Susunod po ako. At saka,
May pangalan ako. Huwag mo na akong tawaging godly doctor. Ang pangalan ko ay Shi Juming. Paano ito pwede? Ang dakilang manggagamot ay dakilang manggagamot. Sige na, sige na. Sa iyo, sinaunang tao. Hindi ko rin maipaliwanag. Umupo ka. Ipapaliwanag ko sa iyo ng mabuti. Ito ay ang ating chart ng ebolusyon ng mga dinastiya sa China. Ito ang inyong dinastiyang Chen. 1,000 taon na ang nakalipas. Ay bumagsak na ito. Ngayon ay taong 2025. Kaya naglakbay ka ng 1,000 taon. 1,000 taon mula ngayon. 1,000 taon mula ngayon. Tama. Sa loob ng 1,000 taon, ang ating mga gamot ay nagkaroon ng malaking pag-unlad. Anong mga malubhang sakit, mga nakakahawang sakit, lahat ng ito ay hindi na walang lunas. At iyong sinasabing mga himalang gamot, ay wala namang iba kundi, karaniwang gamot lang ito sa amin. Ako naman, isa lang din akong karaniwang, may-ari ng batika. Ganoon pala. Pero, kailangan pa rin kitang pasalamatan, dahil sa iyong gamot, ikaw pa rin ang aming, dakilang tagapagligtas sa lungsod ng Yunshui. HMM. Hindi naman ako ganoon kahusay, hehe, ubo, HMM. Ibebenta ko sa iyo ang gamot, kikita ako ng daan-daang beses na tubo. Tanging-tanga lang ang hindi kikita ng ganitong pera. Ngayon, ano na, kilala mo na ako, dapat ba? Makilala rin kita, ano ang pangalan mo, ngayon? Sino ang emperador na namumuno? Pagkatapos, sa lungsod ng Yunshui, bakit nagkaroon ng salot? Ako si Kui. Ang pangalan ko ay Fu Ling. Isa akong babaeng manggagamot sa departamento ng parmasya. Ngayon, ang namumuno ay si Emperador Dexhao, taglagas ng 14 na taon ng Dexhao. Madaling bumaha sa timog, lalo na sa lungsod ng Yunshui, ang pinakaapektado. Pagkatapos ng baha, ang mga mamamayan ng lungsod ay nagsimulang magpakita ng ubo at lagnat na mga sintomas. Pagkatapos, parami ng parami ang nagkakasakit, unti-unti, naging isang epidemya. Kaya pala. Pagkatapos ng baha madaling, nagkaroon ng salot. Kumusta na ang inyong lungsod ng Yunshui, ngayon? Dapat magpasalamat kami sa dakilang manggagamot, dahil sa inyong ipinagkaloob na gamot, ang mga mamamayan sa lungsod. Pagkatapos uminom ng gamot, lahat ay unti-unting bumubuti. Naniniwala akong ang salot na ito, ay malapit nang matapos. Oo, mabuti naman. Yung dakilang manggagamot, aalis na ako. Maraming gawain sa Yunshui Sheyang. Babalik na lang ako para magpasalamat. Bakit ka nagmamadali? Hindi ka ba mananatili para kumain ng tanghalian? Ang lambot ng kamay ng babae. Huwag mong sabihing may nararamdaman ka pa, na parang may kuryente. Ang lungsod ng Yunshui ay, nasa 1,000 taon na ang nakalipas. Mag-online na lang ako, at hahanapin ko ang impormasyon. Tungkol sa lungsod ng Yunshui 1,000 taon na ang nakalipas. Hindi ba't nasolusyonan na ang problema? Oo. Lungsod ng Yunshui. Isang mahalagang lungsod ng dakilang dinastiyang Chen. Taong 1025. Sumiklab ang virus ng bulutong sa lungsod ng Yunshui. Iniutos ng Emperador Dexhao na sunugin ang lungsod. Simula noon, lungsod ng Yunshui, magpakailanman nang nawala sa kasaysayan. Hindi ba tuberkulosis ito? Paano naging bulutong ito? Ginoo, bumalik na kayo. Ano na ang kalagayan sa lungsod? Huwag kayong mag-alala, ang dami ng gamot na ito ay sapat para ipamahagi sa buong lungsod, sa lahat ng mga pasyente. Ang sitwasyon sa lungsod ng Yunshui ay babalik na sa normal. Mabuti, napakabuti nito. Ginoong Kui, pakiusap. Iligtas nyo sina San Niyang at Erya. Nagkasakit sila ng bulutong. Susunugin sila ng buhay. Ano? San Niyang, ilabas mo na si Erya. Nagkasakit siya ng bulutong. Gusto mo bang madamay kaming lahat? Bitawan. Si Erya ay ang buhay ko. Hindi ko papayagan. Nasaktan siya ng kahit sino sa inyo. San Niyang, nalilito ka. Hindi na magtatagal si Erya. Pero si Erya ay laman ng aking katawan, na nahulog mula sa akin. Hindi ko kayang panoorin kayong sunugin siya. Kung susunugin, sunugin nyo kaming mag-ina. Erya, huwag kang matakot. Kasama mo si inay. Huwag. Erya, gusto ni Erya na mabuhay si inay. Sige. Kayo mismo ang nagsabi niyan.
Kayo mismo ang nagsabi niyan. Ngayon, ipapadala ko kayong dalawa sa impyerno para magkasama. Tumigil ka, San Niyang. Wala kayong problema, di ba? Nako, dumating si Ginoong Kui. Mabuti na lang at dumating si Ginoong Kui. Bakit kayo napakabagsik? Paano nyo nagawang sunugin ang isang ina at mga anak na ulila? Ako ang malupit. Nagkaroon siya ng bulutong. Gusto mo bang isama ang buong bayan sa kanyang libing? Ginoong Kui, pakiusap, magbigay ka ng opinyon. Ganito ang ginagawa noon. Mali ba ako? Oo, nakakaawa ang batang ito. Hindi na tayo inosente. Oo, tama nga. Kalma lang kayo. Naiintindihan ko ang nararamdaman nyo. Pero, subukan nyong ilagay ang sarili nyo sa sitwasyon nila. Kung kayo ang nagkasakit ng bulutong, gusto nyo bang sunugin kayo ng buhay? Ito, ako. Wala akong pakialam. Basta ayokong mahawa. Kailangan siyang sunugin ngayon. Sunugin siya, sunugin siya. Sunugin siya. Tahimik. Makinig kayong lahat sa akin. Napaka nakakahawa ng bulutong. Sa ganitong kalapit na distansya, kasama ako, lahat tayo, ay nahawa na ng bulutong. Ano? Ano ang gagawin natin? Ito. Lahat ito ay kasalanan ng walang kwentang, maliit na cute. Ngayon kahit ano paman, kailangan natin siyang sunugin. Tama na. Ang kailangan natin gawin ngayon, ay gamutin ang ating sakit. Ginoong Choi, ano ang gagawin natin ngayon? Pakiusap, tulungan nyo kami. Gusto nyo bang iligtas ko kayo? Pwede. Pero kailangan nyong sumunod sa akin. Huwag kayong mag-alala, basta't mabuhay lang kami. Pumapayag kami sa lahat. Oo. Sige, ngayon, kayo, umuwi na sa inyong mga tahanan. Sa panahon na ito, huwag makipag-ugnayan sa iba. Huwag makipag-usap ng malapitan sa iba. Pagkatapos, sundin ang mga utos ko. Huwag gumawa ng anumang iba pa. Sobra-sobrang bagay. Sige, makikinig kami sa iyo. Uuwi na ako. Ay, sige, HMM. Terra. Ginoong Choi, iniligtas ninyo ako, at iniligtas din ninyo si Arya. Wala akong maibabalik sa inyo. Handa akong maglingkod sa inyo. Ginoong Choi, iniligtas ninyo ako, nailigtas mo rin si Arya. Walang maibigay na gantimpala si San Niyang. Handa akong maglingkod sa iyo. Tumayo ka. Ang mga bagay na ito, pag-usapan natin mamaya. Ang mahalaga ngayon, ay iligtas muna ang buhay ng anak mo. Agad akong hihingi ng tulong sa manggagamot. Walang problema, si ate ang pupunta sa manggagamot para iligtas ka. Umuwi ka, matulog ka lang ng maayos at magiging okay ka. Oo, salamat. Ate, dapat matulog ng maayos si Arya. Ang bait mo. Zinyi, pupunta ako sa manggagamot. Ikaw na muna ang bahala dito. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Ako ang bahala dito. Wala naman akong problema. Lahat ng ito ay dahil kay Kuya. Niloko ako ng cute na bata. Wala naman akong problema. Lahat ng ito ay dahil kay Kuya. Niloko ako ng cute na bata. HMPH. Array. Hehe, maghanap tayo ng kasiyahan. Hindi ba tuberculosis yan? Paano naging bulutong? Ang bulutong ay delikado. Ang bulutong ay, noong panahon ng medieval sa Europa, pumatay ng 150 milyon. Isang mataas na panganib na virus. Huwag mong sabihin noong sinaunang panahon, isang lungsod na ito. Kalahati ng bansa ay mawawasak. Hindi pwede. Kailangan kong magmadali, maghanap ng paraan para pigilan. Hello, Boss Zhang, mayroon ka bang, bakuna laban sa bulutong? Ako, kahit gaano karami, kukunin ko lahat. Pwede mo bang, agad-agad dalhin dito, bakuna laban sa bulutong? Oo, Boss Chi, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Ang bakunang ito ay para sa bulutong. At matagal nang nawala ang virus na ito. Kakaunti lang ang para sa tao. Gusto mo ba ng para sa hayop? Sino ang may gusto ng para sa hayop? Ngayon na, agad-agad. Pwede mo ba itong ihatid? Ay nako, ang galante ng boss. Huwag kang mag-alala, basta't may pera. Walang problema, may kaklase ako sa health station. Kukantaken ko siya ngayon. Hihiramin ko para sa'yo. Sige. Bilisan mo ha, mahalaga ito sa buhay ng tao. Kailangan ipaalam agad kay Fuling. Hindi ko alam kung kailan siya makakabalik ulit. Mahusay na manggagamot. Oy, meron kayong may bulutong. Mahusay na manggagamot, alam nyo na pala. Anong gagawin natin ngayon? Magagamot ba ang bulutong? Huwag ka munang mag-alala.
Naghahanap na ako ng tao. Ipinadala na ang gamot para sa bulutong. Hintayin lang ng kaunti. Sandali lang. Malapit na. Maraming salamat, manggagamot. Maraming salamat, manggagamot. Oh, sandali. Hello. Nako, boss. Naaksidente ang sasakyan sa daan. May nangikil. Hindi na makaalis ngayon. Baka pwede kang magpadala ng isa pang sasakyan. Nasaan ka ngayon? Ibigay mo sa akin ang lokasyon mo. Ay, alam ko na. Hintayin mo ako sa tindahan. Pupunta lang ako at babalik agad. Ay. Sa mga nakaraang araw, ang mga taong nagkakaroon ng tuberkulosis sa lungsod ay pabawas ng pabawas. Kailangan talaga nating magpasalamat kay Ginoong Choi. Talagang kamangha-mangha, isa siyang makalangit na manggagamot, isang sugo mula sa langit na ipinadala upang iligtas tayo. PWE, walang kwentang sugo, isa lang siyang hilaw na manggagamot. PWE, kalokohang Diyos, isa lang siyang hilaw na manggagamot. Kapatid na Zhang, bakit mo nasabi yan? Kahapon, ang kapitbahay ko, yung walang kwentang bata, nagkabulutong. Ano? Bulutong. Ay, pakinggan niyo muna ako. Dapat kasi, plano namin sunugin. Sunugin ang palpak na yan. Ano ang nangyari? Pinigilan kami ni Kui. Sinabi pa niya na lahat tayo ay may bulutong. Where? Wala akong sakit. HSSs, ito. Araw-araw. Bulutong. Ah, bulutong. Wala akong nararamdaman. Bakit niyo ako tinitingnan ng ganyan? Bulutong. Paano nangyari yun? Kanina lang, ayos pa ako. Paano ako nagkaroon ng bulutong? Hay, hindi maganda. Nagkasakit siya. Zhang San, hindi ba sinabi ni Lord Kui na manatili ka sa bahay? Bakit ka lumabas? Akala ko ayos na ako. Anong gagawin natin ngayon? Ayoko pang mamatay. Huwag kang lumapit. Lumayo ka sa amin. Ikaw, sige. Akala ko pa naman magkaibigan tayo. Ngayon dahil sa akin, nahawa ko ng bulutong. Ganito mo ako tratuhin. Talagang nakita ko na, ang tunay ninyong ugali. Sino ang kapatid mo? Magkasakit ka ng bulutong. Mamatay ka na lang. Huwag mo kaming idamay. Kung mamamatay, sabay-sabay tayo. Saklolo, saklolo. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng makalabas ng pinto. Anong nangyayari? Bakit hindi pa bumabalik ang manggagamot? Ay nako, wala na bang batas? Nabangga mo ang binti ko. Gusto mo pang tumakas. Nung nagparada ako, may 1 metro pa ang layo ko sa'yo. Paano kita mababangga? Hindi pwede. Magbayad ka. May importante pa akong gagawin. Hindi ba't malinaw na panloloko ito? Bakit nanloloko pa ang matandang ito? Hindi na uso yan ngayon. Hindi naman siguro. Sa tingin ko, maayos naman ang suot niya. Hindi naman siguro siya manloloko. Boss Chi, anong nangyari? Buti dumating ka na. Wala na akong magawa, kaya ako tumawag sa'yo. Nanghihingi siya ng pera. Ay nako. Kaya mo bang ayusin ito? Hintayin ko na lang ang mga pulis trapiko. Ayokong maabala ka. Nasa likod ng kotse ang gamot mo. Kunin mo na lang sa likod ng kotse. Maghintay ka muna dito. Kung talagang hindi mo kaya, tawagan mo ako. Sige. Pag natapos ako, babalikan kita. Ayos, walang problema. Hindi ka pwedeng umalis, dahil ikaw ang boss. Siguradong mayaman ka. Ano, bakit hindi mo bayaran? Ang utang ng kaibigan mo. Hindi ko kailangan ng marami. 10,000 lang ayos na. Ang lakas mo pang mang-insulto. Sinadya mo ba talagang manloko? Hindi ka makakaalis ng hindi nagbabayad. Ang tanda mo na, wala ka talagang modo. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Magbayad ka. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Magbayad ka. Ang dami mong serum. Hindi naman kayo nagda-drugs, di ba? Oo nga. Kriminal nga. Hulihin siya. Huwag hayaang makatakas. Hulihin siya. Hindi ako gumagamit ng droga. Dalawang oras na ang lumipas. Bakit hindi pa siya bumabalik? Sana ang lungsod ng Yunshui ay nasa mabuting kalagayan at walang nangyaring malaking problema. Kung mamamatay, sabay tayong mamamatay. Tulong. Hindi pwede. Hindi siya dapat makalabas ng pinto na ito. Panoorin mo ako. Tapos na.
Sa wakas, tahimik na. Ngayon, hintayin na lang si Ginoong Choi na bumalik. Masama ito. Nagkaroon ng epidemya ng bulutong sa lungsod ng Yunshui. Dali, anong nangyayari? Masama ito. Nagkaroon ng outbreak ng bulutong sa lungsod ng Yunshui. Hindi. Bakit ganito? Bakit ganito? Walang dapat mabuhay. Ha ha ha. Mamatay ka. Mapunta ka sa impyerno. Mamatay ka. Walang sino man ang mabubuhay. Ha ha ha. Tapos na. Tapos na. Masama ito. Masama ito. Nagsimula na ang sintomas. Ay nako, Ginoong Pulis, may mahalaga talaga akong kailangan gawin. Pwede mo ba akong palayain muna? Hindi pwede. Kahit gaano ka-importante, kailangan maghintay. Hanggang lumabas ang resulta ng drug test, mayroon akong napakahalagang bagay na may kinalaman sa buhay ng tao. Ay, bakit may kinalaman sa buhay ng tao? Ako. Buhay ng tao, sabihin mo. Nagmamadali akong pigilan ng isang sinaunang salot, hindi mo rin ito paniniwalaan. Buntis ang asawa ko. Kailangan niyang magpa-check up, kailangan ko bang hintayin siya sa labas? Walang problema ang resulta ng drug test. Sige, pwede ka nang umalis. Oh. Salamat. Congratulations, magiging tatay ka na. Fuling, nandito na ako. Fuling, ayos ka lang ba? Kumapit ka, babalikan kita agad, magpabakuna. Manggagamot. Gising ka na, kamusta ang pakiramdam mo? Ako, ayos na ako. Manggagamot, nadala mo na ba ang gamot? Ayos, makakabalik na ako, para tulungan ang mga tao. Sandali, hindi ito gamot. Ito ay mga injection at syringe. Mga syringe at injection, HMM, ano ito? Ito ay tinatawag na injection. Ito ay isang hyringilya. Ngayon ibibigay ko sa iyo. Hindi mo pa rin ito magagamit. Gusto mo bang turuan kita? HMM. Ganito. Gamitin mo itong karayom. Pagkatapos basagin ang ampule. Pagtusok sa loob, ipasok mo sa loob. Tapos gamitin itong mahabang baras para sipsipin. Pagkatapos sipsipin ang likido, itusok mo ang karayom sa laman. Itinaas ang manggas. Pasensya na. Dito lang tayo. Itusok mo, tapos dahan-daang pindutin ang mahabang hawakan. Ayos na. Natutunan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Huwag kamutin, nanay, Makati. Huwag kamutin. Kapag kinamot mo, masisira ang balat mo. Pairan kita ng gamot. Kapag pinahirin, mawawala ang Katie. Pairan kita. Nanay, umiiyak ka ba? Hindi umiiyak si nanay. Ayos lang si nanay. Pasensya na. Nanay, ako ang nagdulot ng problema sa'yo. Tanga ka, anak, ano bang pinagsasabi mo? Paano mo naman madadami si inay, kung wala ka? Si inay sa mundong ito, baka hindi na makayanin. Sanang, may pag-asa na ang sakit ni Urya. Ginoong Choi, dinala ko na ang gamot para sa bulutong. Pabalik dito. Totoo ba yan? Siguradong sigurado. Ang gamot na ito ay tinatawag na bakuna. Kailangan lang gamitin ang tubig nito. Ituturok sa katawan. Gagaling agad ang sakit. Sige, gamutin mo na si Urya. Uunahin ko si Urya. Tapos ikaw naman. Huwag kang matakot, Urya. Kumusta? Ayos na. Gumaling na ang mukha ni Urya. Nanay, hindi na ako Makati. Ay nako. Talagang pinagpala ng Diyos at Buddha. Pagpalain ng Diyos. Sa wakas natapos na ang pagbabakuna. Pagod na kami. Pero kulang pa rin ang dami. Marami pang tao sa lungsod. Ang hindi pa nababakunahan. Bukas,
Kailangan ko pang bumalik sa manggagamot. Nako, Ginoo, napakahirap na ng ginagawa mo. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na ito. Bumalik ka na at magpahinga. Mukhang pagod ka na rin. Umuwi ka na at matulog. Oo, sandali, Ginoo. May ibibigay pa ako sa'yo. Hintayin mo ako. Sige. Nandito sa loob, ilan sa mga ito ay ginto at pilak na alahas. Di ba sinabi mo noong nakaraan, na ang gamot ng dakilang manggagamot, ay kailangang ipagpalit sa ginto at pilak, kaya ang perang ito, ay hindi pwedeng ikaw lang ang maglabas. Lahat ito ay mula sa ating lahat, kusang loob nilang kinalap at ibinigay sa akin. Tanggapin niyo na po. Pasalamatan mo sila para sa akin. Oo. Bumalik ka na at magpahinga, madilim na. Huwag kang kabahan. Inaanyayahan lang kita bilang bisita. Wala akong gagawin sa iyo. Pagkalipas ng ilang araw, tiyak na ligtas kitang maibabalik. Ano? Palayain mo ako ngayon din. Maraming tao sa lungsod na naghihintay sa akin para iligtas sila. Sila'y mga hampas lupa lamang. Kung mamatay sila, ano ngayon? Bakit kailangan pang mag-alala si Ginoong Kui? Sasabihin ko ulit sa'yo, palayain mo ako ngayon din. Kung hindi, isusumbong kita sa hari, at patatanggal kita sa pwesto. Kailangan mo munang mabuhay para makapagsumbong. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Sinadya ko talaga ito. Kung may sisisihin ka, nakaaway ng iyong ama ang isang tao sa korte. Dahil, ang sitwasyon sa lungsod ng Yunshui, ay kontrolado na. Sa tingin ko, hindi na kailangang isara ang lungsod. Mahal na hari, may isa pang magandang balita. May himala sa lungsod ng Yunshui. Ang banal na manggagamot ay nagbigay ng gamot mula sa langit. Iniligtas ang buong bayan. Lahat ng ito ay dahil sa iyong kabutihan, mahal na hari. Sa hinaharap, ang dakilang dinastiyang Chen, ay tiyak na magiging mas masagana, at hindi maglalaho. Oh! Talagang nangyari ito. Hindi ko po kailanman lalakasin ang loob na linlangin ang inyong kamahalan. Ako at si Kapitan Lee, ay parehong nakita ito ng aming mga mata. May 10 bantay pa. Nasaksi rin. Ang pangyayaring ito, ay kumalat na sa buong lungsod ng Yunshui. Totoo nga. Mahal na hari. Ha. Sige. Sige nga. Pagpalain nawa ang dakilang dinastiyang Chen. Kayong dalawa, sabihin niyo lang kung anong gantimpala ang gusto niyo. Ang makapagpasaya sa mahal na hari, ay ang pinakamalaking gantimpala, para sa amin. At ang pinakamalaking bayani sa pagkakataong ito, ay hindi kami, kundi ang anak ni Dr. Kui, si Kui Fuling, Ginoong Kui. Oh! Ano ang ginawa niya? Sa loob ng lungsod ng Yunshui, si Ginoong Kui lang, ang makakaugnay sa dakilang manggagamot. Iniisip ko si Ginoong Kui, na hindi alintana ang panganib sa buhay, para sa pagsagip sa mga mamamayan. Napahanga ang Diyos ng medisina, kaya, Diyos ng medisina, ibinigay ang mahiwagang gamot. Imperial Dr. Kui, magaling ang anak mo. Mayroon siyang iyong ugali. Maraming salamat sa papuri, mahal na hari, anak ko, ginawa lang niya ang nararapat. Huwag kang magpakumbaba. Pagbalik ng anak mo sa Maynila, malaki ang gantimpala ko sa kanya. Salamat, mahal na hari. Masama ito, hindi ko siya maaaring payagan. Pinapabura ng anak ni Kui Wensheng. Kung hindi, ang posisyon ng direktor ng Imperial Hospital, ay tiyak na mapupunta kay Kui Wensheng. Pinuno Lee, pakiusap, maghintay ka muna. Ano ang kailangan mo, Ginoong Shangguan? Pinuno Lee, hindi ko alam kung interesado ka. Makipagkasundo sa akin. Basta tulungan mo ako. Napigilan si Kui Fuling. Maaari kitang irekomenda kay Shangshu Darren bilang isang kapitan ng ika-6 na ranggo. Totoo ba ito? Walang kahit isang kasinungalingan. Sige, pumapayag ako. Sige, hihintayin namin ang mabuting balita mula sa iyo, Commander Lee. Kui Fuling, isa lang siyang ordinaryong tao. Kailangan lang natin siyang pigilan na pumunta sa eskinita. Hindi niya magagawa na makuha ang gamot mula sa manggagamot. Tingnan natin kung paano niya ililigtas ang mundo. Papalampasin kita. Gusto kong makita mo mismo, ang lungsod ng Yunshui, kung paano ito magiging wasak at puno ng kamatayan. Ha ha ha.
Li Faiyu. Li Faiyu, bumalik ka. Li Faiyu, bumalik ka dito. Bumalik ka. Doktor. Zin. Doktor. Zin, may problema. May nangyari. Bilisan mo. Isuot mo na. Libo-libong tao na ang nahawaan ng bulutong. Anong gagawin natin? Kahit na 10,000 ang mahawa ng bulutong. Anong magagawa natin? Sa ngayon, wala talagang paraan. Huwag kang masyadong panghinaan ng loob, Doktor. Zin, baka sakali, si Ginoong Kui ay pumunta para hanapin ang dakilang manggagamot. Maghintay lang tayo ng kaunti. Babalik siya para iligtas tayo. Sana nga. Pero, 3 araw na siyang nawawala. Dati kapag pumupunta siya sa manggagamot, hindi siya nawawala ng ganito katagal. At noong araw na nawala siya, sa sahig ay nagkalat ang mga ginto at alahas. Huwag mong ipaalam sa akin kung sino ang gumawa nito. Kung hindi, tiyak na pagpuputol-putulin ko siya. Doktor, alam ko na ang pagkakamali ko. Tulungan mo ako. Ayokong mamatay, Dok. Magtiis ka pa. Ay, kumusta? Nahanap na ba si Lord Choi? Hindi nakita si Ginoong Choi. Ang mukha mo. Bakit ang daming pasa? Anong pasa? Ang mukha mo. Masama, may itim na bulutong siya. Itim na bulutong. Anong nangyari sa kanya? May itim na bulutong siya. Ang itim na bulutong ay ang pinakamatinding uri ng bulutong. Ang mga taong may sakit nito ay magkakaroon ng maraming pasa sa balat, pagkatapos ay magsisimulang damyugo ang buong katawan. Ang pinakamahalaga ay ang mga nagkaroon ng itim na bulutong. Walang isa man ang nakaligtas. Ano? Kapatid Zhang. Sabihin mo sa aking asawa, hindi ko siya masasamahan hanggang sa pagtanda. Ang panyo na ito ang aming simbolo ng pagmamahalan. Ibigay mo sa kanya. Kapatid na Zhang, magiging ayos ka lang. Naghihintay pa ang asawa mo sa iyong pagbabalik, para magsama kayo hanggang pagtanda, kapatid na Zhang. Ginoo. Bumalik ka na. Narinig ko na sa lungsod, ang mga taong nahawaan ng bulutong ay lumampas na sa 30,000. Kung magpapatuloy ito, ano na ang gagawin natin? Bakit ka natatakot? Nasa bahay tayo ng pinunuli. Walang mangyayari. Sa loob ng ilang araw, babalik na tayo sa kabisera kasama si Commander Lee. Mataas na manggagamot, kung naririnig mo ang aking dasal, iligtas mo ako, iligtas mo ang aming lungsod ng Yunshui. 3 araw na. Nasaan si Fuling? Ni minsan hindi siya nagpakita. Baka may nangyari sa kanya. O baka naman. Iniisip niyang wala na akong silbi. Ayaw na niya akong gamitin. Premier. Maligayang pagdating. Ano ang bibilhin mo? Oy. Anong gagawin mo? Sasabihin ko sa'yo. Huwag kang lumapit. Lumapit ka at tatawag ako ng pulis. 3 araw na ang nakalipas. Bumili ang nanay ko sa iyo ng mabilisang gamot sa puso. Pagkakain niya, namatay siya agad. Ikaw naman, Daraya. Mabilisang gamot sa puso, hindi naman ito pangkalahatan. Ako. Sa madaling salita, ano bang pakialam ko kung patay na ang nanay mo? Tumahimik ka, mandarayang negosyante. Manggagamot, papatayin kita. Manggagamot. Buti na lang at dumating ka. Akala ko mamamatay na ako. Ang lambot talaga ng katawan ng babae. Gusto ko pang yamakap ng matagal. Manggagamot. Ako. Bakit? Ang tagal mo namang dumating. Manggagamot. Mahabang kwento ito. Mayroon ka pa bang bakuna? Ang salot sa lungsod ng Yunshui ay muling kumalat. Oh, mayroon. Ayan. Nandoon. Maraming salamat, manggagamot. Ako, tutulungan kitang magbuhat. Kuyang Zhang, kumapit ka pa. Pinapanta ko na,
Ang asawa at mga bata, dapat nagtiis ka, para makita sila sa huling pagkakataon. Kapatid na Zhang. Bumalik na si Ginoong Kui. Bilisan mo, kukunin ko ang bakuna. Ang galing. Mal, iligtas ka na. Kui Ginoo, sa wakas bumalik ka na. Kung hindi ka pa bumalik, hindi mo na kami makikita. Kui Ginoo, bigyan mo ako ng bakuna. Ang anak ko, hindi na makakayanan pa. Gusto ko rin. Bigyan mo ako ng isa. Huwag kayong mag-agawan. Lahat ay magkakaroon. Huwag magmadali. Isa-isa lang. Bigyan mo ako agad. Kuya, hindi na kaya ni Butcher Zhang. Sterilisadong Hyringillia na may karayom. Dali. Bigyan mo ako ng isa. Huwag kayong mag-alala. Ulat. May outbreak ng bulutong sa lungsod ng Yunshui. Bilang ng mga nahawa sa lungsod, halos 50,000 na. Ang salot ay nagmumula sa lungsod ng Yunshui, at patuloy na kumakalat palabas. May isang nahawa ang tao na natagpuan sa labas ng lungsod. Ano ang sinabi mo? Patawarin po ninyo kami, mahal na hari. Patawarin po ninyo kami. Ang salot ay malapit ng kumalat sa palasyo. Paano ninyo gustong pakalmayan ko ang galit ko? Hindi ba't sinabi mo na ang salot sa lungsod ng Yunshui ay nakontrol na? Ano na naman ang nangyayari ngayon? Mahal na hari, hindi ko po alam. Nang bumalik ako, ay maayos pa ang lahat, mahal na hari. Ang galing. Umepekto ang plano. Nagkaroon ng bulutong sa lungsod ng Yunshui. Talagang tulong ng langit ito. Mahal na hari, sa tingin ko, ang pinakamahalaga ngayon ay pigilan ang pagkalat ng salot. Ano ang iyong mungkahi? Sa tingin ko, dapat sunugin ang lungsod. Ha? Sunugin ang lungsod. Hindi maaari, kamahalan. Lungsod ng Yunshui, may buhay, na 100,000 tao. Kung susunugin ang lungsod, ang mga tao sa buong bansa, tiyak, magdaramdam, mahal na hari, ang pagsunog sa lungsod, ay masyadong malupit. Oo nga, at madali itong pag-usapan ng iba. Sa tingin ko hayaan na lang natin sila, na magpatuloy sa kanilang paraan. Oo nga, mahal na hari. Mahal na hari, ang isang pinuno ay hindi dapat magpakita ng kahinaan. Ang salot ay kumalat na sa kabisera. Kung ikaw ay magpapadala sa awa, at palalayain ang mga mamamayan ng Yunshuisheng, ang salot ay hindi magpapatawad sa buong mundo. Pakiusap, pag-isipan mo ito, mahal na hari, ikaw. Mahal na hari, susunugin mo ang sarili mong mga mamamayan. Sa kasaysayan, walang ganitong kwento noon. Gusto mo bang mapulaan ng mga susunod na henerasyon? At maging tampulan ng galit ng lahat, na isang malupit na hari, mahal na hari, paano mo nasabing ako'y isang malupit na hari? Kung ipipilit mo ito, mahal na hari, ikaw nga ay isang malupit na hari. Ha ha ha. Sige. Sige nga. Kung ganun, tatanggapin ko na ang pagiging malupit na hari, ipag-utos ito. Sa loob ng 3 araw, sunugin ang lungsod ng Yunshui. Mahal na hari, hinihiling ko sa inyong kamahalan na bawiin ang utos. Ito'y magdudulot ng galit ng bayan, magiging sanhi ng malaking sakuna, kamahalan, Dr. Kui. Sa tingin ko ikaw, ay talagang matanda na at malilimutin. Si Kui Yuanzing ay tahasang nilapastangan ang emperador, ay pakulong sa piitan ng palasyo, itakda ang araw ng pagbitay, matandang hanggal, laban sa akin, ha ha ha. Nandito na ako. Kamusta na siya? Si Zhang ang magtataho. Wala na. Mahal. Gising ka na, mahal. Tatay. Gising ka na, mahal. Tatay. Gising ka na, mahal. Tatay. Nasaan sila? Nasaan ang tao? Hindi nyo ba kayang bantayan ang tao? Hindi ko po alam. Noong kagabi nang magdala ng pagkain, nandito pa siya. Sumpa ko po, walang sino man ang nagbukas ng pintong ito. Kalokohan. Hindi man lang nabuksan ang pinto, pwede ba siyang mawala ng kusa? Mga walang kwentang alipin. Hindi man lang mabantayan ng tao. Maawa po kayo, Ginoo, pinuno. May madali ang utos si mahal na hari, sabi. May utos ang mahal na hari, sa loob ng 3 araw. Sunugin ang lungsod ng Yunshui. Ha 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 ha. Magaling. Napakagaling. Kui Fuling. Kung tumakas ka, ano ang mangyayari? Ngayon pati ang mahal na hari, ay nasa panig ko. Ibigay ang aking utos. Tipunin ang lahat ng mga sundalo, ngayong gabi. Gusto kong gawing
Isang dagat ng apoy ang lungsod ng Yunshui. Oo. Ang katapusan ng lungsod ng Yunshui. Bakit hindi pa rin nagbago? Oy. Dumating ka na. Dakilang manggagamot. Ito ang kabayaran mo. Oh. Nakakahiya naman ito. Salamat. Ang bayad na ibinigay mo, ayos na ayos. Oh. Bakit ka umiiyak? Ako. Nahuli akong umuwi. Nang bumalik ako. Patay na si Mang Zhang. Kung ako ay nakabalik ng mas maaga, hindi sana sila namatay. Ay. Hindi mo kasalanan iyon. Hindi mo kasalanan. Ano? Gusto ng kanyang kamahalan na sunugin ang lungsod ng Yunshui. May mga tao pa sa lungsod. Isang buong lungsod ng mga mamamayan. Hindi. Kailangan kong bumalik para pigilan siya. Ay. Sana mapigilan niya ito. Sakuna. Makinig kayong lahat sa akin. Ang operasyong ito ay lihim na utos ng emperador. Walang sino man ang dapat magsabi. Pagkatapos niyong mag-apoy, agad na bumalik para magtipon. Tapos isara natin ang pintuan ng lungsod at bumalik sa kabisera. Naintindihan ba ninyo? Naintindihan. Sige. Ngayon, simulan ng operasyon. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Ginoo, tingnan mo, may mga taong dumating sa labas. Gusto nilang sunugin ang bayan, dadaan muna sila sa amin. Oo, tama, dadaan muna sila sa amin. Paano mo nalaman? Sino ang nagsabi? Walang lihim na hindi nabubunyag, maliban kung hindi mo ito ginawa, Li Faiyu. Wala kang konsensya, ang kabiguan ay nakatakda. Li Faiyu, wala kang konsensya. Ang kabiguan ay nakatakda, wala akong konsensya, sumusunod lang ako sa utos ng hari, kayo naman, nilalabag ninyo ang utos ng hari, nagawa ninyo ang kasalanang parusahan ang buong angkan. Ano ngayon kung parusahan ang buong angkan? Kung hindi tayo lalaban, mamamatay pa rin ang buong angkan. Ang emperador na iyon ang nagtulak sa amin na mag-alsa, ang pag-urong ay kamatayan din. Ako, si Danilo, ngayon, hinding-hindi magiging duwag, kailangang patayin kita, traidor, nag-aalsa kayo, Ginoong Li. Hindi na natin kailangan. Nagkaroon ng ganitong kalamigan. Naniniwala ako. Ang kanyang kamahalan ay naglabas ng ganitong plano. Dahil sa kawalan ng magagawa, ganito na lang. Bakit hindi ka magpahinga muna? Pagkatapos kong ipaalam, ang sitwasyon sa kanyang kamahalan. Pag-usapan natin ulit. Sino ang nagsabi sa'yo na natatakot ako sa inyo? Isa lang kayong grupo ng mga walang kwenta. Kui Fuling. Hindi mo pa alam, di ba? Ang iyong ama, dahil sa pagpigil sa emperador, ay ikinulong na sa bilangguan. Malapit na siyang pugutan ng ulo. Nakakulong na siya. Malapit na siyang pugutan ng ulo. Ginoo, kailangan mong maging kalmado. Oo, walang problema. Basta't walang mangyari sa lungsod ng Yunshui. Siguradong palalayain ng hari ang aking ama. Sa tingin mo, bibigyan kita ng pagkakataon na ito. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Mga kapatid, lahat, sumugod. Mga hari at mga duke, mayroon bang ipinanganak na ganito? Mga kababayan, patayin sila para sa akin. Labanan sila, Pinuno Li. Huwag mong ituloy ang pagpatay. Huwag mo siyang pansinin, patayin sila, patayin sila. May malubhang sakit ang emperador sa kabisera. Kailangang bumalik agad si Ginoong Kui sa kabisera. Anong sinabi mo? Maganda. Gumanda ang iyong paghiwa. Salamat, Master. Ay nako, daga. Paano mo ginagawa ang trabaho mo? Sa kusina ng palasyo, may daga pa rin. Kung ang mahal na reyna ay magkaroon ng problema sa pagkain, kahit 8 ulo mo ay hindi sapat para putulin. Pasensya na, guro, sa susunod ay mag-iingat na ako. Agad kong huhulihin ang dagang iyon. Ang lamig. Huwag kang matakot, mahal na hari, hayaan niyo pong dagdagan ko pa ng kumot, para hindi na malamig. Mainit. Ang init. Mga inutil na manggagamot, kung hindi niyo mapapagaling ang mahal na hari, papatayin ko kayong lahat. Bakit parang napipi kayong lahat sa paggamot, Reyna? Ang sakit na nakuha ng mahal na hari,
ay tinatawag na malaking ulo na salot. Ang sakit na ito ay pangunahing kumakalat sa pamamagitan ng mga daga. Napakadelikado. Sa ngayon ay hindi pa magamot. Hindi ito magagamot. Ano ang silbi niyo sa akin, mga tao? Dalhin niyo silang lahat, at pugutan ng ulo. Mga tao, dalhin niyo silang lahat, at pugutan ng ulo. Maawa po kayo, Reyna. Maawa po kayo, maawa po kayo. Noong huling pagpupulong sa palasyo, nainis na sa akin ang hari. Kung mahuli ko ang pagkakataong ito, hindi lang ako makakabawi, baka sakali, maging pangunahing tagapamahala pa ako sa palasyo. Reyna, may paraan po ako. Seryoso ka ba? Sa tingin ko, si Ginoong Queen na nasa lungsod ng Yunshui ngayon, ay tiyak na makakapagpagaling sa sakit ng mahal na hari. Ngayon, kailangan lang tawagin si Ginoong Kui pabalik sa kabisera, at maliligtas siya. Hindi pwede. Kui Fuling, isa lang siyang babae. Hindi pa siya 5 taon nagmamana ng medisina. Ang mga sakit na hindi namin magamot. Paano niya magagamot? Ginoong Siyangguan, ang sinabi mo, medyo hindi patas, hindi ba? Isang taong may pambihirang talento. Hindi dapat hinuhusgahan gamit ang karaniwang pananaw. Katulad ni Bayan K, na sumikat na noong kabataan pa lamang. HMPH, ano bang meron si Kui Fuling para ikumpara kay Bayan K? Kung siya nga ay may talento tulad ni Bayan K, lungsod ng Yunshui, bakit nauwi sa ganitong kalagayan? Reyna, may bago akong balita. Ang bulutong sa lungsod ng Yunshui ay nakontrol na ni Ginoong Kui, at maraming mga pasyente ang gumaling na. Kung nagamot ni Ginoong Choi ang bulutong, ang sakit na ito ay hindi rin magiging problema. Talaga bang totoo ito? Ako'y handang ipusta ang aking ulo, na walang kahit kititing na kasinungalingan sa sinabi ko. Ikaw na alipin. Tumahimik ka. Sige, pagkakatiwalaan kita ngayon. Kung si Kui Fuling ay magagamot ang emperador, kung ganun, anuman ang hiling niya, ay ipagkakaluob ko. Masusunod, aalis na ako para tawagin si Ginoong Kui pabalik sa kabisera. Ginoong Kui, sumama ka sa akin pabalik sa kabisera. Kung gusto mong gamutin ko ang emperador, pwede. May 3 kondisyon ako. Ay nako, mahal kong pinsan. Basta't pagalingin mo ang emperador. Huwag mong sabihing 3. Kahit 100 pa pwede. Sige. Ang una kong kondisyon ay pakiusap sa mahal na hari na bawiin ang desisyon na sunugin ang lungsod ng Yunshui. Ang pangalawang kondisyon, palayain ang aking ama. Walang problema, walang problema. Meron pa akong isang hiling. Ito ang pangatlong kondisyon. Li Faiyu, walang awa at malupit, para sa sariling kapakanan. Ikinulong ako sa kamalig. Hinadlangan akong gamutin ang mga tao. Gusto kong ay patanggal siya, sa kanyang posisyon. Ginoong Liu, huwag kang maniwala sa kanya. Nananakit lang siya, wala akong ginawang masama. Pinuno Li, ano pa ang masasabi mo? Bumalik sa Maynila, ipaliwanag mo mismo sa mahal na hari, dalhin siya. Bumalik sa Maynila, ipaliwanag mo mismo sa mahal na hari, dalhin siya. Dalhin siya. Umalis. Inosente ako, inosente ako, inosente, inosente. Ginoong Kui, tingnan ninyo ito. Pwede na ba akong umuwi? Anong sakit ang nakuha ng hari? Malaking ulo na lagnat. Ano? Hindi ka ba sigurado? Nangako ako sa Reyna na ipupusta ko ang aking buhay. Ganito kasi, kailangan ko munang tanungin ang dakilang manggagamot, bago kita masagot. Nako, bilisan mo na. Oo, sige. Kailangan mong magmadali. Sa loob ng 3 araw, kailangan kong bumalik sa lungsod para sumagot. Xiaoqi, dumating si ate para bisitahin ka. Ate Kai, bakit ka nandito? Hindi ba nabayaran ko na ang upa sa'yo? Ay nako. Alam ko ang sitwasyon ng batika mo. Ako ang pinaka nakakaalam. Bigla kang naglabas ng 30,000. Hindi ka naman siguro. Umutang ng mataas ang interes para lang sa renta. Ay nako, Ate Kai, nag-aalala ka lang masyado. Paano ako magkakaroon ng utang sa mataas na interes? Ang perang ito ay unti-unting naipon mula sa pagbebenta ko ng gamot. Xiaoqi, huwag mo na akong lokohin. Alam kong mataas ang iyong pride. Pero mahal ka talaga ni ate. Ay nako. Nakita mo na ba ang malaking singsing ni ate? Binili ko yan ng 3 milyon. O heto, para sa'yo. 3 milyon. Ay nako. Tinanggap mo ang regalo ni ate. Akin ka na. Halika't halikan kita, ha?
Halika't halikan kita, ah. May mahal na pala si Doktor. Ako lang pala ang umaasa. Ay naku, hindi, nagkakamali ka, mali ang nakita mo. Sino siya? Ay, siya ang aking kasintahan, kayo. May girlfriend ka pala. Oo, tama. At ang relasyon namin ay napakaganda. Shi Juming. Pinapayuhan kita, pag-isipan mong mabuti, sumama ka sa akin. Ang natitirang buhay mo ay magiging walang alalahanin. Sumama ka sa kanya, ang buhay mo ay tapos na. Salamat sa iyong mga pagbati, Ate Kai. Sa tingin ko ay maayos ang buhay ko ngayon. Hindi mo na kailangang mag-alala. Sige. Ayos na ayos. Sana ikaw ay laging may prinsipyo. HMPH. Hihintayin ko ang araw. Naluluhod ka, at magmamakaawa sa akin. Ah, pasensya na. Kanina'y pansamantalang hakbang lang. Hindi ko sinasadya na halikan ka. Kung hindi ka naman seryoso, bakit mo ako nilapastangan? Sa tingin mo ba? Ako ay isang babaeng ganoon na lang. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Walang problema, pananagutan kita. Wala namang romantikong damdamin ang manggagamot para sa akin, kaya hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Si Fuling sa buhay na ito, ay magpapakasal lamang sa taong mahal niya. Kung ayaw niya, Fuling, handa akong mag-ahit ng ulo at maging monghe, upang samahan ang sinaunang mga Buddha sa liwanag ng lampara. Huwag. Nagkamali ako. Yung sinabi ko kanina, hindi yun ang ibig kong sabihin. Pakawalan mo ako, ko. Gusto rin kita. Ikaw. Ako. Gusto kita. Ikaw. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi mo lang ba ako inaalaw? Siyempre totoo ito. Hindi ko kailanman pipilitin ang sarili ko. Ikaw ay mabait, maganda, matalino, at mapagbigay. Paano kita hindi magugustuhan? So, tayo na. Di tayo na lang. Magsama na tayo. Ay. Sandali. Kailangan ko pang iligtas ang tatay ko. Ikaw. Bakit? Nag-utos ang hari, susunugin ang lungsod ng Yunshui. Dahil dito ang tatay ko, ay nakipagtalo sa hari sa korte, at nakulong. Ah. Anong gagawin natin? Ang mga tao sa lungsod ng Yunshui, ay handa nang makipaglaban hanggang kamatayan. Dumating si Sanfu Gonggong sa tamang oras. Sinabi niya na ang emperador ay may malaking sakit sa ulo. Kung magagamot ko ang emperador, maibabalik ko ang utos, at palalayain ang aking ama. Malaking sakit sa ulo. Ano ang malaking sakit sa ulo? Ang sakit na ito. Hindi mo pa ba narinig ito? Ang tatay ko, ay wala. Narinig ko na yata ito. Siguro, iba ang tawag noon at ngayon. Hindi masyadong pareho. HMM. Ano ang mga sintomas niya ngayon? Ang mga taong may malaking sakit sa ulo, ang katawan ay magiging kulay asul-lila. Ang katawan ay minsang malamig, minsang mainit, hirap sa paghinga, umuubo ng dugo. Ang lugar na tinitirhan ay madalas may mga daga. Alam ko na kung ano ang nangyayari. Ay hindi. Sa lungsod ba ninyo, ay nag-eniaya ng malas? Bakit palaging nakakaranas ng ganito, na parang salot na sakuna? Ano? Salot? Wala. Nagbigay lang ako ng halimbawa, walang salot. Dapat tayong maniwala sa agham. So, magagamot ba ang sakit na ito? Siyempre, pwede. Ngayon meron na tayong naimbento na antibiotic laban sa salot. Sakto, meron kami sa tindahan. Hintayin mo ako saglit, kukunin ko na ngayon. Sige. Nahanap ko na. Ito ba? Sa oras na iyon, ibigay mo ito sa emperador. Pero tungkol sa salot na ito, napakalakas ng pagkalat nito. Sa tingin ko hindi lang siya ang kaso. Kung kailangan mo, pumunta ka sa tindahan ko kahit kailan. Oh, tama.
Yung mga daga sa inyo, kailangan na ring gamutin. Oo, susundin ko ang payo ng manggagamot, tinatawag pa ring manggagamot ah. Hindi ba tayong dalawa ay, magkasintahan na ba tayo? Hindi ba dapat palitan ang tawagan? Hindi ba dapat palitan ang tawagan? Asawa, mahal, ay, mahal, napakaaga naman yan. Tawagin mo na lang ako sa pangalan. Juming. Ah, ang sarap. Juming. Sige, uuwi na ako. Sige. Oo. 20 taon na akong single. Ngayon, may girlfriend na ako. Itong antibiotic, pwede kong bilhin kay Manager Wang. Pero itong lason sa daga, bumili ka na lang sa labas. Magandang araw ngayon. Kailan babalik si Ginoong Choi? Kaya kong maghintay, pero hindi makapaghintay ang hari. Gaano palang katagal ang lumipas? Bakit ka nagmamadali? Nako. Ay nako, bakit ang daming daga? Ay nako. Masama ito. Ang lungsod ng Yunshui ay may malaking epidemya. Ang kapalaran ng lungsod ng Yunshui. Bakit ganito Cap 8? Kakaalis lang ng bulutong. May dumating na namang malaking salot. Ang mundong ito, hindi na mabuhay. Ay, bumalik na si Ginoong Choi. Ginoong Choi, sa wakas, bumalik ka na. Hintayin ka namin hanggang nalanta ang mga bulaklak. Ito ang lunas, ang mahiwagang gamot para sa malaking sakit ng ulo. Isa lang ito. Ginoo, hawakan mo ito ng mabuti. Ang buhay ng aking ama ay nakasalalay dito. Buhay ng tatay ko ay nakasalalay dito. Ay nako, huwag kang mag-alala. Hindi natin pinapabayaan ang buhay ni Doktor. Kui, paano pa kaya ang sarili natin? Ginoo, lungsod ng Yunshui, baka nagkaroon na ng malaking salot. May grupo ng mga daga kanina na dumaan. Huwag kang mag-alala, matagal nang inaasahan ng manggagamot. Bukas pupunta ulit ako. Sige. Pagpalain nawa ng manggagamot. Reyna, narito na ang gamot. Anong gamot ang iinumin? Ang dami ng gamot na nainom. Walang kahit anong pagbabago kay mahal na hari, lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Talagang dapat, pugutan kita ng ulo. Kalma, mahal na Reyna. Mahal na Reyna. Bumalik na si Sanfo Gonggong. Bumalik na si Sanfo Gonggong. Mahal na Reyna, hindi ko kayo binaygo. Mahal na Reyna, dinala ko ang himalang gamot para sa inyo. Ito ba ang sinasabi mong himalang gamot? Totoo ito. Kinuha ko ito mula kay Lord Kui. Sa sarili kong mga kamay, walang ibang humawak nito sa daan. Reyna, sandali lang. Kung ininom ng emperador ang gamot na ito, at nagkaroon ng problema, nako, malaking problema ito. Reyna, handa po akong subukan ng gamot. Napakatapat mo naman. Kung gagaling ang emperador, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Ito po ay tungkulin ko, na dapat gawin. Reyna, 3 insenso na ang natapos. Mahal na hari, gising ka na. Anong nangyari sa akin? Mahal na hari, nagkaroon ka ng malaking sakit, nawalan ka ng malay ng maraming araw. Salamat kay Tatay Sangkot, pumunta sa lungsod ng ulap at tubig. Dinala ang gamot na ito, kaya ikaw ay nagising. Sanfu. Nagmalasakit ka, iniligtas mo ang buhay ko. Ginagawaran kita, ng posisyon bilang punong yunuko. Paano? Ginagawa kitang punong yunuko. Paano? Maraming salamat, mahal na hari. Mahal na hari. May isa pa akong bagay. Sige. Kahit sa lungsod ng Yunshui, ito'y isang milagrosong gamot. Lahat ng ito'y dahil kay Ginoong Kui. Ngunit si Happy Lee, dahil sa pansariling interes, ikinulong si Ginoong Kui sa kamalig.
Halos ikinapahamak ng buong bayan, at muntik na ring ikinapahamak ng inyong kamahalan. Ano? May ganitong pangyayari pala. Dalhin si Li Faiyu sa harap ko. Li Faiyu, sinayang mo ang aking tiwala sa iyo. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na saktan ng doktor ng palasyo. Ipapapatay kita. Sa pamamagitan ng pag-utos, mahal na hari, pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Handa akong itama ang aking pagkakamali. Mahal na hari, dalhin siya palabas. Mahal na hari, alam ko po ang tungkol sa dakilang manggagamot. Sandali. Mahal na hari, alam ko ang tungkol sa dakilang manggagamot. Sandali. Hindi maganda. Nagalit ko na si Li Faiyu. Hindi ko siya pwedeng hayaang mabuhay. Kailangan siyang mamatay. Ano ang alam mo tungkol sa dakilang manggagamot? Mahal na hari, alam ng lingkod ninyo na hindi dapat malaman ng iba. Maaari bang paalisin niyo ang iba? Mahal na hari, hindi niyo siya dapat paniwalaan. Paano kung may masama siyang balak sa inyo? Mahal na hari, ang lihim na alam ko ay bagay na gugustuhin malaman ng lahat ng tao. Kung hindi ka naniniwala, siguradong magsisisi ka. Mahal na hari, ikaw ba? Sige na, lahat kayo, umalis na. Hindi ko inasahan na si Li Faiyu. Mayroon pang ibang plano. Kung mabubuhay siya sa pagkakataong ito, ako at si Lord Choi ay may problema. Ngayon, maaari mo nang sabihin. Kamahalan, tiyak na alam ninyo, ang mga salot na ito ay walang lunas, pero ang gamot ng dakilang manggagamot, kaya niyang gamutin ang kalahati ng mga mamamayan ng lungsod. Ito ay isang himala. Mahal na hari, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Mahal na hari, dahil napakabisa ng gamot ng dakilang manggagamot, sa tingin niyo ba mayroon siya ng gamot para sa walang hanggang buhay? HMM. May tiwala ka ba na makuha ang gamot na ito para kay Lian? Ako. Handa akong magpakamatay para sa inyo, mahal na hari, HMM. HMM. Boss. May lason ba para sa daga? Meron. 5 piso kada supot. Anong klaseng gusto mo? Kung ganun, pahingi ng 50,000 supot. Magkano? 50,000 supot. 50,000. Oo, lalagyan mo ba ng lason ng ilog Wanghi? Kaya kailangan mo ng ganito karami, boss. Nagbebenta ng bultuhan. May tinda o wala? Shi Juming, ang tagal na nating hindi nagkita. Ngayon nagbebenta ka na ng lason para sa daga, Ma Jishang. Matagal na nating kaibigan. Ang hirap ng buhay mo ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngayon ako ay isang residenteng doktor sa isang malaking ospital. Ibibigay ko sa iyo sa aming ospital ang isang trabaho sa paglilinis. Siguradong walang problema. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Yung ginawa mong pang-aagaw sa akin noon, hindi ko pa sinisingil sa'yo. Ang kapal ng mukha mo, lumabas ka sa harap ko. Walang utang na loob. Ano ngayon kung inagaw ko siya? Hindi ba't mahirap lang kayo? At saka, napakababa ng estado mo. Ibig sabihin, tama ang naging desisyon ni Wei Yu noon. Tama iyon. HMM, Jishang, may nakita akong isang limitadong edisyon na Porsche sa labas. Sinilip ko ang presyo sa opisyal na website, mahigit 20 milyon. Hindi ko alam kung kaninong mayaman iyon. Ito si Shi Juming. Siya nga. Ngayon ay nagbebenta ng lason sa daga. Shi Juming, hindi ko akalain na ganito katagal na hindi nagkita. Ikaw pa rin ang walang kwenta. Hindi ko rin inakala na sa dami ng taon na hindi nagkita, kayong dalawang walang hiya ay magkasama pa rin. Sino ang minumura mo? Kung sino ang sumagot, siya ang minumura ko. At saka, anong masama sa pagbebenta ng lason para sa daga? Huwag mo akong maliitin. Ang pagbebenta ng lason para sa daga ay maaaring magpayaman. Tama ba, boss? Ang pagbebenta ng lason para sa daga ay maaaring magpayaman. Tama ba, boss? Oo. Ang boss na ito ay kanina pa nandito sa akin. Umorder ng 250,000 halaga ng produkto. Imposible. Sa hitsura niyang yan, makakakuha siya ng ganon kalaking pera. Hey! Ang pera ay malapit nang dumating. Dumating na ang 250,000 piso. Kukunin ko ang produkto pagkatapos ng 3 araw. Walang problema, boss. Ayos na. Aalis na ako. Paalam na. Ito ang susi ng Porsche. Nakita ko kayong dalawa na ganito kahirap.
Kaya kampante na ako. Imposible, tiyak na peke ito. Imposible, siguradong inuupahan lang. Juming. Wala ka ba? Juming, Juming. Anong nangyayari? Wala ba siya, boss? Pahingi ng kondom. Ay, oy. Ha ha ha, ang ganda niya. Maganda, mag-isa ka lang. Wala ang boss, pwede ka nang umalis. Ang lungkot mag-isa. Samahan mo si kuya maglaro. Binabalaan kita, lumapit ka pa, hindi na kita palalampasin. Array, ang tapang mo, gustong gusto kita. Ah. Ang sarap. Dito rin. Suntukin mo rin ako dito. Sige na, sige, suntukin mo ako. Suntukin mo ako, ikaw. Suntukin mo ako, huwag kang magulo, ikaw. Sige, ituloy mo ang suntok. Anong ginagawa mo? Tumigil ka, ah. 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 Aksidente lang ito, oh. Ikaw, babaeng mabaho, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ito ba'y aksidente pa rin? Ha ha ha, oo. Isa rin itong aksidente, oh. Umalis ka na. Aalis na ako, aalis na ako. HMM, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ah. Sa totoo lang, hindi ako palaging ganito ka-violent. Hay, wala iyon. May kakayahan kang protektahan ang sarili mo. Masaya ako. At saka, mapoprotektahan mo rin ako. Oo. Ah, tama. Kumusta na ang tatay mo? Ayos na ang tatay ko. Pinalaya na siya ng mahal na hari, at itataas pa ang kanyang posisyon. Ngayon ka lang ba dumating? Dahil sa usapin ng salot, saktong-sakto. Itong lason sa daga at mga antibiotiko. Dumating na lahat. Mamaya tutulungan kita magbuhat. Oo. Ah. Tama, ito. Ito ay lason para sa daga, huwag na huwag kakainin ng tao. Nakakamatay ito. Tuwing ganito, kumuha ka ng mga 1/5 bahagi, ilagay mo sa mga lugar na dinadaanan ng daga. Sa ganitong paraan, maaari mong ay naku, sa wakas, natapos na rin. Ginoong Choi. Ang tagal nating hindi nagkita. Li Faiyu. Ayos ka lang. HMM. Ano na naman ang binabalak mo? Ginoong Choi. Bakit hindi tayo magtulungan? Bigyan mo ako ng isang gamot. Sa ganitong paraan, maaari kitang protektahan. Sa walang katapusang yaman at karangyan. Ano ang sinasabi mo? Wala akong ganong gamot. Huwag ka nang magpanggap. Isa lang itong gamot para sa walang hanggang buhay. Ang gamot na ito ay hinihingi ng mahal na hari. Mas mabuti pang sabihin mo ang totoo. Mahal na hari. Mahal na hari. Kahit na ang mahal na hari ang humiling, wala akong magagawa, wala akong ganitong gamot. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Sobrang lapit mo sa mga Diyos. Ano ba naman ang ilang pirasong gamot, Ginoong Kui? Kung hindi mo gusto ang mga kayamanan, pwede kong sabihin sa hari na hanapin ang pinakamahalaga, mga halamang gamot at mga libro. Sa oras na iyon, kung sino ang gusto mong iligtas, ililigtas mo. Li Faiyu, ano bang nangyayari sa'yo? Sabi ko wala, kahit patayin mo ako, wala rin. May prinsipyo si Ginoong Choi, hindi mo tinanggap ang alok ko. Huwag mo akong sisihin kung magagalit ako. Sa loob ng bateng ito, ay para sa tao. Sa loob ng bag na ito, ay para sa daga. Tandaan mo yan. Huwag mong pagbaliktarin. Sige, salamat, Ginoong Choi. Salamat. Ubo-ubo. Ubo-ubo. Ang saya dito ah. Hindi ba kita naabala? Tumigil ka. Huwag kang lalapit kay Ginoong Choi. Huwag kang kabahan. Ako nga pala, ay may magandang balitang iaanunsyo. Mga kasama, makinig kayong mabuti, at pakinggan ng maigi. May iaanunsyo ako, isang napakagandang balita, at iyon ay, sa mga kamay ni Kui Fuling, ay mayroong isang mahiwagang gamot. Mahiwagang gamot. Nagsisinungaling ka, wala akong ganitong klaseng gamot, huwag kayong maniwala sa kanya. Gusto ko, maging immortal. Hindi ba ito alamat lang? May ganitong klaseng gamot ba talaga sa mundo? Ginoong Choi, nakapaglabas na ng napakaraming gamot. Siguradong totoo rin ito ngayon. Kaya itong gamot ay para sa lahat ba? 100 lang ang gamot, unang makakuha, unang makakagamit, 100. Ibig sabihin, maraming tao ang wala. Oo. Ginoong Choi, bigyan mo ako ng isang milagrosong gamot, isa lang ang kailangan ko.
ako rin. Ginoong Choi, bigyan mo rin ako ng isa. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang ganitong klaseng gamot. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ginoo, umalis na tayo. Nababaliw na ang mga tao. Hindi sila maniniwala sa sinasabi mo. Ay, kanino itong gamot ng walang kamatayan na nahulog? Ay nandito pala. Nasaan? Nasaan? Gusto ko, gusto ko. Takbo, Ginoo. Umalis ka, Ginoo. Ginoo, paano kung tumakas sila? Huwag kang mag-alala, maaaring tumakas ang pari, pero hindi ang templo. Kapag hindi na nila matiis, ang mga tao, kusang loob nilang ibibigay ang gamot. Kapatid, may narinig akong balita kamakailan. Nakuha ni Ginoong Choi ang gamot para sa walang hanggang buhay. Totoo ba ito? Paano ko malalaman yan? Ngayon ko lang din narinig. Kung ako ang tatanungin, hindi ito maaaring maging totoo. Ang gamot para sa walang hanggang buhay. Kahit mga Diyos ay hirap makuha ito. HMM, tama ka. Ay, huwag kayong magduda. Narinig ko mismo kaninang umaga. Totoo ba yan? Siyempre totoo ito. Mali ang sinabi niya. Siyempre totoo ito. Mali ang sinabi niya. Ang bagay na ito, sinabi ng isang lalaki. Narinig kong sumisigaw si Ginoong Choi. Walang ganitong gamot. Sinungaling ka. Bakit hindi ko narinig si Ginoong Choi na sumigaw? At nakita ko mismo, ang mga tao sa tabi ni Ginoong Choi. May itinapon na isang mahiwagang gamot. Nag-aagawan pa nga ang mga tao. Hindi naman talaga iyon mahiwagang gamot. Isa lang iyong basag na bato. Anong ebidensya ang meron ka? Hoy, mag-usap tayo ng maayos. Totoo ang gamot para sa walang hanggang buhay. Sa tingin ko ikaw, ay naloko ng gamot para sa walang hanggang buhay. Sige na. Hindi madali para sa lahat, kahit na meron. Hindi ikaw ang makakakuha. Nasaan ang gamot na pampahaba ng buhay? Nasa ilalim ba ng unan niya? Ay nako. Bilisan mo at ibigay mo na, ang gamot na pampahaba ng buhay. Kung hindi, hindi kita sisantuhan. Sige, lumapit ka ng konti, ibibigay ko sa iyo ang gamot, talaga. Ay nako. Ginoo, ayos ka lang ba? Ayos lang. Sino siya? Huwag mo na siyang pansinin. Itapon mo ang taong ito. Sige. Oo. Tumayo. Ginoong Kui. Bigyan mo ako ng gamot para sa walang hanggang buhay. Handa akong magbayad ng daang gintong tail. Ginoong Kui. Ang anak ko'y kasing gwapo ni Pan-an. At kasing galing ni Song Yu. Maraming dalaga ang humahabol sa kanya. Mula rito hanggang sa kabisera. Handa akong ibigay siya sa inyo, para painitin ang inyong kama. PWE. Walang hiya, Ginoong Kui. Handa akong ibigay ang sarili ko, para painitin ang iyong kama. Ako rin. Ginoo, hindi ka ba sasama? Magulo. Mas mabuti. Gusto kong makita si Kui Fuling. Kung paano niya tatapusin ito. Malaking apoy. Ganito lang sila sumigaw, kay Kui Fuling. Wala namang nangyaring masama sa kanya. Talaga bang ibibigay niya ang mahiwagang gamot? Napakabata mo pa kasi. Ang kasakiman ng tao, hindi mo maiisip para sa gamot ng walang kamatayan. Maraming tao ang gagawa ng kahit ano. Sa oras na iyon, hintayin mo na lang. Bukas na ang pinto. Ginoong Choi. Aba. Nasaan si Ginoong Choi? Ano ito? Ano iyon? Tahimik lahat. Si Miss Zin ito. Ang tunog ba ito galing sa kanya? Bakit ang lakas? Alam ko. Ito ay tiyak na ang mahiwagang manggagamot na nagturo kay Binibining Zin ng kanyang kapangyarihan. Lahat ay manahimik. Ngayon, ipapahayag ko sa lahat ang mga utos ng mahiwagang manggagamot. Mga utos ng mahiwagang manggagamot. Ano iyon? Ano ang mga tagubilin? Dakilang manggagamot. Siguradong lahat ay sabik na sabik sa gamot na nagbibigay ng walang hanggang buhay, di ba? Pero ang dami ng gamot na ito ay limitado. Sabi ng dakilang manggagamot, ang gamot na nagbibigay ng walang hanggang buhay ay iniinom lamang na parang elixir. Hindi ito sapat, kailangan pa ng ilan, espesyal at bihirang sangkap. Ano ba yan? Ibig mong sabihin, ihahanda ni Ginoong Choi para sa amin ang gamot na pampahaba ng buhay. Miss Zin, sabihin mo na, kahit gaano pa kahalaga ang gamot, siguradong mahanap natin ito. Tama,
Tama, ngayon. Pakinggan natin ang sinasabi ng dakilang manggagamot. Ano? Dumating na ang dakilang manggagamot. Ano ito? Ay nako, tingnan mo, isang diwata. Ako ay ang dakilang tagapagturo ng daang matwid, na naaawa sa mga nagdurusa, kaya nagbigay ng 100 na gamot para sa walang hanggang buhay. Ang Pyldores na ito, kailangan ng 3 uri ng gamot, napakahalaga, tanging ang may matibay na loob, ang makakakuha nito. Unang gamot, 9-turn resurrection grass. Ang damong ito ay tumutubo sa lugar kung saan nagtatagpo ang yin at yang, may 9 na dahon, kayang bumuhay muli ng patay. Totoo ba yan? Ikalawang sangkap, orchideas ng kaluluwa. Ang bulaklak na ito ay tumutubo sa pinakamalalim na bahagi ng mundo ng mga patay. Ang mga talulot nito ay parang kalahating transparent, kayang magbigay ng sustansya sa kaluluwa. Saan ito mahahanap? Ang ikatlong sangkap ng gamot na ito, ang gintong lotus ng pagbubukas ng isipan. Ang lotus na ito ay tumutubo sa paanan ng bundok ng kaluluwa. Buong katawan ay kulay ginto, kayang magbigay sa tao ng hindi matatalong gintong katawan. Saan natin ito hahanapin? Paano natin ito hahanapin? Kapag natagpuan ang 3 sangkap na ito, magiging walang hanggan ang buhay. Hindi tatanda. Ang sinabi ng dakilang manggagamot, tiyak narinig ninyong lahat, di ba? Hindi madaling hanapin ang mga sangkap, makakamit mo ito. Ngunit kung patuloy kayong magpupumilit, pumunta kayo dito, para kunin ang mga gamot. Itong 3 sangkap, hindi ko pa narinig. At itong mundo ng mga patay, at sa paanan ng bundok ng Ling. Totoo bang may mga lugar na ito? Ay nako, pwede bang magkamali ang sinasabi ng manggagamot? Siguradong meron. Wala akong pakialam, subukan ko muna, baka sakaling swertehin ako, nakuha ko na ang lahat. Ayos ka lang ba? Pwede bang humingi pa ng isa? Huwag mong agawin. Para saan ka pa? Bilisan mo at kumuha ka pa ng isa para sa akin. Oo. Walang hanggan. Hindi tumatanda. Ay nako, sa wakas, tapos na. Nagbabasa ako ng kodigo. Hindi nila napansin. Juming. Ano ba talaga ito? Talaga bang okay ito? Huwag kang mag-alala. Sundin mo lang ang sinabi ko. Siguradong walang magiging problema. Oo. Zini, umuwi na tayo. Oo. Ginoo, paano ang 3 sangkap ng gamot? Paano kung hindi natin mahanap? Magagalit ba ang emperador? Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Kung napilit ko si Kui Fuling na ibigay ang gamot, mapipilit ko rin siyang ibigay ang mga sangkap. Ngayon, agad na magdala ng ilang tao pabalik sa kabisera. Dalhin ang mga magulang ni Kui Fuling. Pabalik sa akin. Oo. Ginoo, nakuha na ang gamot. Walang silbi. Hindi ka ba pwedeng magdala ng isa pang piraso? Ito ay para sa mahal na hari. Paano naman ako? Ako ay kukuha ulit ng isa. Juming. Oy, dumating ka. Oo. Yung mga bagay doon, kumusta ang pag-aasikaso? Lahat ay naayos na. Abala sila ngayon sa paghahanap ng gamot. Wala ng tao na nakaharang sa harap ng batika. Mabuti naman. Umupo ka. Oo. Ano ito? Ito ay ang aklat ng medisina ng aming panahon. Aklat ng medisina ng inyong panahon. Oo, ganun. Pwede ko bang tingnan? Syempre naman, kukunin ko. Talagang para sa iyo ito. Naisip ko na, sa inyo, madalas magkaroon ng salot. Sa totoo lang, dahil sa inyo, masyadong kulang ang kaalaman sa pag-iwas sa sakit. Kaya naman, dinala ko itong libro. Mamaya, ipaliwanag mo sa kanila, sa ganitong paraan, hindi na muling magkakaroon ng epidemya, na, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Konkretong plano, ganito. Magbukas ng pansamantalang paaralan, tapos tawagin ang mga tao mula sa paligid. Lahat sila, kung ayaw nilang pumunta, bigyan mo sila ng libreng itlog. Mamaya,
Ikaw, ang magpapaliwanag ng lahat ng nilalaman ng manual sa kanila. Sandali. Ito, ang libreng itlog. Oo, hindi kaya masyadong mahal ito. Hay. Walang problema. Sa panahon natin ngayon, mura lang ang mga itlog. Huwag mag-alala. Oo. Mga kaibigan, daan-daan lang, huwag palampasin. Ang maliit na klase ni Ginoong Kui tungkol sa pag-iwas sa sakit. Magsisimula na. Basta't pumasok kayo, makinig kayo ng sapat na oras. Makakakuha kayo ng libreng itlog. Libreng itlog. Totoo ba yan? Ganito lang makakakuha ng libreng itlog. Makinig lang ng isang insenso. At makakakuha ka na ng itlog. Totoo ba yan? Miss Zin, nakinig na ako ng isang insenso. San Niyang, bigyan mo siya ng isa. Oo. Salamat, Miss Zin. Miss, nasa iyo na ang itlog. Ingat sa paglakad. Talagang ibinigay ang itlog. Oo. Gusto ko ring makinig. Gusto ko ring makinig. Bilis, bilis. Terra. Ay. Ano ito? Ang papel na ito ay kakaiba. Makinig ng isang insenso. Libre ang itlog. Pasok tayo. Tingnan natin. Mga kababayan. Alam ko. Kamakailan. Lahat tayo. Ay nahihirapan. Sunod-sunod na salot ang nagdala ng sakit at kamatayan, pati na rin ang kasiyahan. Kinuha ang aming mga mahal sa buhay at kaibigan. Oo, oo, oo. Ang mga araw na ito, kailan ba matatapos? Ang aming buong pamilya, ako na lang ang natitirang buhay. Ginoong Choi, kung hindi dahil sa inyo, matagal na kaming nasa kabaong. Nauunawaan ko ang nararamdaman ng lahat, kaya, ngayon, tinipon ko kayong lahat, dito. Umaasa ako na magtulungan tayo upang tuluyang malutas ang salot. Talaga, may paraan na ba para malutas ang salot? Anong paraan? Totoo bang may paraan? Paraan para malutas ang salot, nakatago ito sa manual na ito. Ginoong Choi, paano kung hindi kami marunong magbasa? Oo nga, hindi ako marunong magbasa. Walang problema, ngayon. Ipapaliwanag ko ito sa inyo, tungkol sa pag-iwas sa sakit. Una sa lahat ay dapat maghugas ng kamay. Bago at pagkatapos kumain, maghugas. Sa mga sulok, walang dapat na stagnant na tubig. Ang tubig sa balon pagkatapos ng baha, ay hindi rin dapat inumin. Ginoo, masama ang balita, Ginoo. Si Li Faiyu ay dinukot ang inyong mga magulang, at dinala rito. Ano? Mga magulang. Tumigil ka. Isang hakbang pa. Papatayin ko silang lahat, Li Faiyu. Ano ba talaga ang gusto mo? Pakawalan mo na ang mga magulang ko. Madali lang ang gusto ko. Ibigay mo lang ang 3 sangkap ng gamot, at pakakawalan ko sila. Wala akong ganun. Saan ko ba kukunin yun para sa'yo? Hindi ko alam. Kung hindi mo maibibigay ang gamot ngayon, mamamatay sila sa harap mo. Li Faiyu. Wala kang hiya. Ginagamit mo ang ganitong kasuklam-suklam na paraan para takutin si Ginoong Choi. Balang araw ay paparusahan ka ng langit. Ginagamit ang mga magulang ng iba para manakot. Anong klaseng lalaki ka? Kung matapang ka, harapin mo ako ng isa-isa. Wala kayong karapatang magsalita, Choi Fuling. Mas mabuti pang pag-isipan mo ito ng mabuti. Bibigyan kita ng 1 oras. Ano ba ang mas mahalaga, ang gamot, o ang buhay ng iyong mga magulang? Fuling, huwag mo siyang pakinggan. Hindi natatakot mamatay si tatay, anak. Ayokong madamay ka, anak, umalis ka na. Huwag mo kaming intindihin, tatay, nanay, kayong dalawang matatanda, tumahimik kayo, huwag. Dahil napakataas ng iyong moralidad, ikaw ang uunahin ko. Ama, huwag, dumating na ang mahal na hari. Pagbati sa mahal na hari. Lahat ay tumayo. Salamat, mahal na hari. Mahal na hari, bakit po kayo nandito? Ako'y nag-aalala, kaya naparito ako. Ano ang ginagawa mo? Mahal na hari, si Kui Fuling ay walang galang. Maraming beses ko na siyang sinabihan. Mga gamot at mga halamang gamot, paulit-ulit niya itong tinanggihan. Parang hindi kanya iginagalang. Wala na akong magawa, kaya inimbitahan ko si Dr. Kui, para kausapin ang anak niya. May ganitong pangyayari pala, mahal na hari, ako po ay walang kasalanan. Wala akong kahit kititing na pansariling interes. Si Li Feiyu ang masyadong sakim. Ginagamit ang pangalan ninyo, mahal na hari, ngunit sa totoo, gusto niyang angkinin ang mga gamot. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong tanungin ang kanyang mga tauhan. Kamahalan, siya'y nagsisinungaling. Hindi ko kailanman ginawa ang bagay na iyon. Ikaw ang magsabi sa akin. Totoo ba ang sinasabi niya? Ginoong Li, talagang humingi siya ng 2 Paeldores ng walang hanggang buhay. Ang isa'y para sa kanyang sarili. Li Faiyu.
Nagkaroon ka ng lakas ng loob, nakunin ang mga gamot. Mahal na hari, may 100 piraso ng gamot, naging pabaya lang ako. Oh, may 100 piraso pala. HMM. Dahil may 100, isa lang ang ibigay sa kanya ayos lang. Pagkatapos ng lahat, nagtatrabaho siya para sa unyon. Hindi naman ito malaking kasalanan. Mahal na hari, hindi niyo po alam, ang mga pil na ito ay talagang 100 piraso. Ngunit ang mga pil ay kailangang ipares sa 3 sangkap upang makamit ang walang hanggang buhay. Ang 3 sangkap na ito ay nag-iisa lamang sa buong mundo. Punong lihim. Pinipilit akong sabihin ang kinaroroonan ng gamot, pero hindi ko sinasabi sa inyo. Baka gusto niyang gamitin para sa sarili niya. Mahal na hari, totoo pong hindi ko alam. Iisa lang po ang gamot na iyon. Mahal na hari, kailangan po ninyong maniwala sa akin. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa inyo. Wala akong ibang hangarin sa inyo. Mahal na hari, si Li Feiyu ang unang dumukot sa akin at sinaktan ng aking mga magulang. Kami ni siya ay hindi magkasundo. Kung hindi siya mamamatay ngayon, ako ay magpapakamatay. Huwag. Ibigay mo sa akin ang espada. Ako mismo ang gagawa. Ha? Hindi. Hindi mo gagawin ito. Ano, yung pinapahanap ko sa'yo, nahanap mo ba? Nahanap ko na. Bumalik si Commander Lee sa lungsod ng Yunshui, para kay mahal na hari, para kunin ang gamot ng walang kamatayan. Ano? Elixir ng walang hanggan. Totoo bang meron yan? Hindi ko alam. Sanfu Gonggong, may isa pa akong bagay. Sabihin mo, habang papunta ako dito kanina, nakita ko sina Dr. Kui at ang kanyang asawa. Sumakay sila sa isang karwahe. Ang nagmamaneho, sa tingin ko, ay ang kutsero ni Kapitan Lee. Sigurado ka bang nakita mo ng malinaw? Nakita ko ng malinaw. Walang mabuting balak si Li Feiyu. Ang mag-asawang doktor na si Kui, mukhang may problema. Ganito, pumunta ka ngayon sa lungsod ng Yunshui. Hanapin mo si Ginoong Kui. Sabihin mo sa kanya, ang kanyang mga magulang, mukhang nasa kamay ni Li Feiyu. Bilisan mo. Opo. Ngayon, kasama ko na si Kui Fuling. Nasa iisang bangka na kami. Kailangan patayin si Li Feiyu at Shang Guanhong. Para makampante, kailangang lubusang alisin ang dalawang ito. Kailangan natin ang tulong ng mahal na hari. Ginoong Choi. Ginoong Choi. Ikaw, sino ka? Ginoong Choi, huwag kang matakot. Ako ay tao ni Sanfu Gonggong. Inutusan ako ni Sanfu Gonggong na maghatid ng mensahe. Sinabi niya na ang iyong mga magulang ay nasa kamay na ni Li Tongling. Baka, maging delikado ito para sa iyo. Ano? SHHH. Pakihinaan mo ang boses mo, sabi ni Sanfu Gonggong. Nahikayatin niya ang hari na pumunta sa lungsod ng Yunshui. Sa ganitong paraan, maaaring maalis si Li Feiyu at si Shang Guanhong. Sana makipagtulungan ka. Sumulat ng liham para pag-usapan ang plano. Sige. Alam ko na, naiparating ko na ang mensahe. Aalis na ako. Oo. Juming, masama ito. Gabi na. Bakit ang tagal mo? Masama ito. Si Li Feiyu, kinuha ang mga magulang ko. Baka gagamitin nila ito para takutin ako, para ibigay ko ang gamot. Pero yung gamot, lahat ng iyon ay imbento ko lang. Ano na ang gagawin ko ngayon? Huwag ka munang mag-alala. Sabihin mo muna sa akin ang eksaktong sitwasyon. Ang bagay na ito, si Sanfu Gonggong, ang nag-ayos na ipaalam sa akin. Ang ibig sabihin ni Sanfu Gonggong ay gamitin ng iba para pumatay, dalhin ng emperador sa lungsod ng Yunshui. Pagkatapos, mag-set up ng bitag para kay Li Feiyu. Pero nasa kamay pa rin niya ang mga magulang ko. Bukod pa rito, lubos na nagtitiwala ang emperador kay Li Feiyu. Sa tingin ko, naiintindihan ko na, hindi ito mahirap. Ang emperador ay likas na mapagduda. Pinapapunta niya ang mga tao para humingi ng elixir ng walang hanggang buhay. Hindi ba siya natatakot na maaga ito ng iba, basta't may duda siya na si Li Feiyu ay mamamatay? Kaya, sa oras na iyon, ganito ang gagawin mo. Ako, napatay na si Li Feiyu. Ngayon,
Pwede mo nang sabihin sa akin, kung nasaan ang tatlong sangkap ng gamot. Siyempre, ang unang sangkap ay nasa isla ng Panglay. Isla ng Panglay, matatagpuan sa silangang bahagi ng malaking lawa. Ayon sa balita, lumalabas tuwing makapal ang ulap. Ang pangalawang sangkap ng gamot ay nasa lambak ng kamatayan sa bundok Kunlun. Ang pangatlong sangkap ng gamot ay nasa India, sa paanan ng bundok Lingju. Sige. Ipapahanap ko na ang tao. Mahal na hari. Para hanapin ang taong magdadala ng gamot para sa hari, walang problema. Ipadala na lang si Ginoong Siyangguan. Sabi ng manggagamot, si Ginoong Siyangguan at ang isla ng Panglay. Napakakapalaran. Baka nga, makahanap para sa inyo, mahal na hari, ng unang gamot. Masama ito, baka may masamang balak sa loob. Mahal na hari, isa lang akong manggagamot. Wala akong alam, huwag mag-alala. Sabi ng manggagamot, may kapalaran ka, sigurado akong makukuha mo, o baka naman. Ayaw mo lang. Hindi ko magawa. Tagumpay ang plano, Dr. Kui. Maraming beses mong nalutas ang salot, iniligtas ang mga mamamayan ng lungsod ng Yunshui. Ikaw ang may pangunahing kontribusyon. Noong malubha ang sakit ko, ang iyong mahiwagang gamot, ang nagligtas sa aking buhay. Ito ang pangalawang tagumpay, para sa akin. Ibinigay mo ang elixir ng walang hanggang buhay, at ibinunyag ang lokasyon ng gamot. Ito ang pangatlong tagumpay. Upang gantimpalaan ka, itinalaga kita bilang isang pinuno ng distrito, 5,000 ektarya ng lupa, bukod pa rito, isang malaking bahay, 100 tail ng ginto, 1,000 magagandang kabayo. Wow, ang galing ni Ginoong Kui. Maraming salamat, mahal na hari. Salamat, mahal na hari. Tumayo na kayong lahat. Bumalik na tayo sa palasyo. Napakaganda, Ginoong Kui. Ikaw ay naging prinsesa. Simula ngayon, wala nang sinuman. Hindi ka na nila basta-basta aapihin. Oo nga, 5,000 kabahayan ang sakop. Maraming prinsesa. Ang walang ganitong pribilehiyo. Binabati kita, Ginoong Kui. Salamat sa inyong lahat. Juming, HMM. Oy, bakit ang saya mo ngayon? Patay na si Li Faiyu, si Siyangguan Hong, inutusan ng emperador, para hanapin ang isla ng Panglay. Hindi na siya makakabalik kailanman. At saka, ginawa pa ako ng mahal na hari na prinsesa ng lalawigan. Oh. Totoo ba yan? Ang galing mo naman, naging prinsesa ka na. Oo, pwede na ba sa susunod? Ikaw ang bahala sa akin. Siyempre. Kahit 100 pa kayo, kaya ko. Sandali, walang tao sa tindahan, di ba? Huwag mag-alala, wala. Ay nako, may isa pa akong tanong. HMM, ngayon, ikaw lang ang makakapunta sa akin. Hindi ako pwedeng pumunta sa iyo. Pero parang, kapag nasa pintuan ka na ng tindahan, nawawala ka. Anong gagawin natin? Hindi ko iniintindi. Basta't magkasama tayo, ayos na. Gusto ko rin, ipakita sa iyo ang mundo ko. Kung ganun, subukan natin lumabas ng magkasama. Oo. Sige. Sama tayo. MM. Walang problema. Sama tayo. MM. Wow! Ito ba ang mundo pagkaraan ng 1,000 taon? Ang galing naman. Tara na. Hayaan mo akong dalhin ka sa pag-explore ng bagong mundo na ito. Oo,